Hijin? Hijin? Ang tungkol sa atin, hindi ito dapat malaman ng taong iyon. Hijin, buksan mo ang pinto. Xiaojin? Xiaojin? O, ikaw pala yung lalaking sunod ng sunod sa akin. Sino ba siya? Siya ang pinakawalang kwentang tao sa pabrika ni Papa. Naku, tingnan mo ang itsura niya. Baka naman maging ang bagay na yon ay hindi na rin gumagana. Inosente pa po ang taong iyan. Ay naku, inosente nga. Xiaojin, naglaro ako at nagtrabaho sa mga laro para lang maibili ka ng maraming regalo. Sino namang may gusto sa mga basurang iyon? Salamat sa pag-aalaga sa girlfriend ko sa loob ng 3 taon. Gusto mo bang ibigay ko sa iyo ang damit niya ng palihim? Gusto mo ba? Pati gamit ko ibibigay ko na rin sa iyo. Umalis ka na dito. Boss, Ikaw na walang kwenta. Nandito ka na naman ba para guluhin ang anak ko? Kailanman ay hindi ka magugustuhan ng anak ko. boss, silang dalawa ay nandoon sa loob. Wala kang pakialam, umalis ka na. Dapat ba talagang ganito hamakin ang tapat na pag-ibig? Nakakahiya ba talaga kapag walang pera? Kapag wala kang pera, wala kang karapatang mabuhay. Ang tapat na pagmamahal? Nakakahiya ba ang pagiging mahirap? Kapag wala kang pera, wala kang karapatang mabuhay. Ang kawalan ng pera ay isang kahihiyan. Hi. Kahit ang larong ito ay inaapi ako. Nakatanggap ang CCB ng 1,532 dolyar. Sino na naman ang nakikipaglokohan sa akin? Nakatanggap ang CCB ng 5,100 dolyar. Nakatanggap ang CCB ng 1,500 dolyar. Posible kayang maaari kong ibenta ang mga kagamitan sa laro para maging totoong pera? Tama ka, hindi ito panaginip. Magsumikap kang maging pinakamayamang tao at gamitin ang iyong kaluluwa bilang pusta. Yaman na ako. Yaman na ako. Yayaman na. Talaga ako. Gumastos ako ng ganoon kalaking pera para sa ibang babae. Pero ang sarili kong ina, hindi man lang nakaranas ng ginhawa. Magkano po ang isang ito? Iyan po ay 78,900 dolyar. Eh, itong isa? Iyan naman po ay 23,000 dolyar. Maganda rin ang isang ito. Ilalabas ko po para makita nyo ng maigi, sir. Sige. Huwag mo na tingnan yan. Sabi ng huwag mo na tingnan yan eh. Pumunta ako rito para bumili. Tumingin ka nga sa paligid mo. Luxury store ito. Umalis ka na. Bago pa kita masaktan. Tama po ang sinasabi niya, manager. Sino ang may sabi na pwede kang sumabat? Paano kung kaya ko palang bumili? Mahirap ka lang. Hindi mo iyan kaya. Kapag nabili mo iyan, luluhod ako sa harap mo. Sige. Ito rin, at pati ito, ibalot niyo ang lahat ng iyan. Kabuo ang halaga, 125,800 dolyar. Ano na ngayon? Hoy! Sinasabi ko sa iyo, huwag kang mangmaliit ng kapwa. Iyon na itong isa. Bakit bigla siyang naging napakayaman? Bakit siya biglang yumaman ng ganyan? Xiaoyi, Ano po iyon, ma? nag-transfer ka sa akin ng 50,000 dolyar kanina. Saan galing ang pera mo? May nahanap lang akong bagong paraan para kumita. Huwag kayong mag-alala, okay na ako? Natanggap na ang 600,000 dolyar sa bangko. Nakakuha na naman ako ng 600,000 dolyar. Panahon na para magbihis ng maayos. Hindi ko nahahayaang hamakin pa nila ako. Sinasabi ko sa iyo, Xiao Kao, mukhang mamahalin iyang suot mo ah. Bakit? Napakaswerte mo naman yata. Anong swerte? Dahil ito sa kakayahan ko. Nagpapakababa lang ako noong una. Yabang mo. Papa, tingnan mo siya. Ang mga sinasabi niya ay para talaga sa atin. Ang mga sinasabi niya, huwag mo na lang seryosohin. Bumili lang naman siya ng mga bagong damit para lang magpasikat sa atin. Hindi po totoo iyon. Nakita ko siyang pumunta sa mga luxury store kahapon at gumastos siya ng napakalaki. Talaga bang yumaman na siya?
Cao Yi, Bakit ka nasa loob ng bahay ko? Cao Yi, Anong ginagawa mo sa bahay ko? nakalimutan mo na ba? May susi ako ng bahay mo. Naging pabaya ako. Di ba sinabi ko na sa'yo? Tapos na tayo? Kaya huwag ka nang pupunta rito. Ay eh. Alam mong napilitan lang ako. Ikaw lang ang gusto ko. Hindi ko gusto ang Liu Chengtian na yan. Napilitan lang pala ha? Sabi ni Papa, kailangan ng pera ng pabrika. At ang Liu Chengtian, na yan ang makakatulong sa amin. Kung ganoon, ginamit ka lang ng tatay mo bilang panali? Nakipagkasundo siya kay Liu Chengtian gamit ako. Pero ikaw lang ang mahal ko. Gusto ko lang na makasama ka. Paano naman kita matutulungan yan? Kailangan lang ng $1,000,000. $1,000,000 para maisalba ang pamilya namin. Pero hindi ko kaya ang halagang iyon. $600,000 lang ang meron ako. Pwede na ang $600,000. Yi, magpapadala ka ba ng pera? Bakit ang mahal mo naman yata? Cao Yi, anong ibig mong sabihin? Heejin, sa tingin mo ba gagastos ako ng $600,000 para sa isang segunda manong tulad mo? Jin, sa tingin mo ba gagastos ako ng $600,000 para sa isang gamit na? Pinaglalaroan mo ba ako? Oo, pinaglalaruan nga kita. Wala ka lang talagang silbi. Hindi mo man lang mailabas ang maliit na halagang iyon. Tapos nagpapanggap ka pa? Oo, wala akong silbi. Pero bakit sunod ka ng sunod sa akin? Sinong sunod ng sunod sa iyo? Masyado ka na yata nasanay na maging sunod-sunuran na adik ka na ba? Bitawan mo ako. Sinasaktan mo ako. Humingi ka ng tawad? Humingi ka ng tawad para sa lahat ng pagmamahal na ibinigay ko sa iyo. Ikaw ang dapat humingi ng tawad. Mabuti na nga lang at binalikan kita. Dapat lumuhod ka pa sa harap ko. Kasing sama mo rin talaga ang ugali ng tatay mo. Wala ka ba talagang hiya? Sino ka para pagsalitaan ng masama ang papa ko? Dati akong may gusto sa iyo. Bulag nga talaga ako noon. Ang katulad mo, kahit aso, hindi ka papatulan. Ikaw, Dahil sa naging nararamdaman ko sa iyo noon, lumayas ka na. Huwag mo na akong buwisitin dito. pa. Hiniya ako ng walang hiyang iyon. Maghintay ka lang. Mahal kong anak, anong nangyari? Yung sunod-sunuran na iyon, sinabi niyang isa raw akong gamit na at hindi raw ako papatulan kahit ng aso. Ang walang silbing iyon. Akala ba niya ay madaling apihin si The He family? Bukas na bukas din, papatigamin ko siya sa akin. Xiao Kao, anong oras na at bakit wala ka pa sa trabaho? Si Lauhi doon sa pabrika nyo. Tiang Kai, masyadong ba kayong malapit ni Lauhe? Oo, ganun na nga. Kung ganoon, sabihin mo sa kanya, magkakaproblema siya. Anong nangyayari dito? Bakit hindi pa kayo nagtatrabaho? Alam mo ba kung anong sasapitin ng mga taong kinamumuhian ng lahat? Kailan ka pa nagkaroon ng karapatang pagsabihan ako? Kapag hindi pa kayo nagtrabaho, huwag niyo nang asahan ang sahod niyo ngayong buwan. Wala naman talaga kaming matatanggap na sahod. Sinong nagsabi niyan? Cao Yi, ikaw ba ang nagsimula nito? Sabi po ni Cao Yi, tutulungan niya kaming kumita ng malaking pera. Naniniwala talaga kayo sa sinasabi niya? Bakit? Hindi niyo ba alam kung anong klaseng tao siya noon? Hinahabol niya ang anak ko pero nabigo siya at palagi pa siyang kulelat sa trabaho. Sa tingin mo ba kaya mo? Wala kang kuwenta. Director He? Nandito sa phone ko, ang malalaswang video ng pinakamamahal mong anak. Ano, gusto mo bang ipakita ko ito sa kanilang lahat? Sa tingin mo ba matatakot mo ako? Itong malaking pabrika na ito, sa tingin mo ba na itayo ko ito dahil sa takot? Ang pinakamamahal mong anak at ang malalaswang video nila ni Liu Chengtian ay nandito mismo sa phone ko. Gusto niyo bang mapanood? Oo. Anong binabalak mo? Ibigay mo na ang sahod ng mga tao ngayon din. Cao Yi, alam mo naman na mahina ang negosyo ng pabrika ngayon. Ang sahod ng ganito karaming tao ay aabot sa mahigit $1,000,000. Para mo na akong pinaparusahan ng sobra. Wala akong pakialam. Director He, bibigyan lang kita ng 10 segundo. Kung hindi, ang paborito mong anak ay siguradong sisikat sa buong internet. He, bibigyan lang kita ng 10 segundo. Kundi ang mahal mong anak, siguradong kakalat ang kahihiyan sa buong internet. Magaling ka talaga. Pumapayag na ako. Lakasan mo ang boses mo, hindi ka naririnig ng lahat. Bukas ng umaga, pumunta ang lahat sa opisina ng accounting para kunin ang sweldo. Sige po. Kung wala nang iba, aalis na ako. Gumawa kayo ng paraan. Parusahan ng taong iyan. Para sa mga karaniwang gamit,
ayos na ang maibenta ng ilang libong barya. Pero ang Mystic Profound Ice na ito, dapat mabenta ng hindi bababa sa $1,000,000. Kao Yi, hindi ko akalain na kahit malas ka sa totoong buhay, napakaswerte mo naman sa laro. Tol, ang Mystic Profound Ice na ito? Ibebenta mo ba? Ibenta mo na sa akin? Kukunin ko ng 2,000 cash. Pasensya na, wala muna akong balak ibenta yan. Sige, ganito. Maglalabas ako ng 3,000 cash. Yan na ang pinakamataas na maibibigay ko. Ayaw kong ibenta. Hindi mo ba naintindihan? Kung hindi ko lang kailangan ito, para i-upgrade ang gamit ko, akala mo ba magmamakaawa ako sa'yo? Hindi naman kita pinilit na bilhin ito. Ayaw ko ngang ibenta. Kung ganoon, sa'yo na yan habang buhay. Kaya ko rin namang makuha ito sa loob ng isang gabi. Sino bang may gusto niyan? 3,000 lang. Ang lakas pa ng loob mong mag-alok? Mas malaki pa ang makukuha ko kung ibebenta ko ito sa system. $1,000 lang, nagawa mo pang humingi sa akin? Mas malaki ang kikitain ko kung ibebenta ko ang sistema. Nakatanggap ang CCB ng $1,000,000, $100,000 at $18,000 at $500. $1,000,000, $100,000 at $18,000. Kung madaragdagan pa ang ganito, siguradong yayaman na ako. Kaya ko rin namang makuha ang bagay na yan kung magpupuyat ako sa pag-farming. Sinong may gusto niyan? Kaya ko rin namang magpuyat para makuha yan. Tiyang Kai, Xiao Kao, napakaganda ng panahon sa labas ngayon. Lumabas ka muna po at maglakad-lakad. sige po. Tingnan mo nga ang mukha mo. Puyat ka na naman siguro ng buong gabi, no? Lumabas ka po muna, kumain ng kaunti, at pagbalik mo ay matulog ka na nang mahimbing. Dapat ay maging masigla ka pa dahil bata ka pa. Huwag po kayong mag-alala. Uy, hindi ba si Kao Yi ito? Hindi ba si Kao Yi ito? Saan naman ang punta mo? Ano namang pakialam mo kung saan ako pupunta? Hello, Uncle. Cheng Tian, kasama mo ba si Xiaojin? Kasama ko si Xiaojin. Wala kaming magawa, kaya inilabas ko siya para maglibang. Mabuti. Bagay na bagay talaga kayong dalawa. Hindi ko na kayo gagambalain. Bakit nyo naman nasabi yan? Ang ganda sana ng mood ko kanina. Balak ko pang isama si Xiaojin para makipagkita sa ilang kliyente. Sino ang mag-aakala na may makakasalubong akong langaw? Sinong tinatawag mong langaw? Kao Yi, wala kang kwenta. Bakit hindi ka pa rin umalis sa paligid namin? Sinasabi ko sa'yo, lumayo ka kay Xiaojin. Umalis ka na. Pare, sinasabi ko sa'yo, kahit mukhang pasaway ang babaeng ito, hanggang doon lang yon. Talaga bang hindi mo siya malimutan? Masyado kang maraming iniisip. Lumabas lang ako para kumain. Naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Nakapag-isip ka na ba? Gusto mo ba ang gamit niya? Napakabait ko talagang tao. Brother Tian, anong nangyayari, Brother Tian? Sa'yo, Brother Tian. Napaatras ang sasakyan kaya naipit ang paa ko. Ayos ka lang ba? Brother Tian, natatakot kasi ako na baka guluhin ka ng lalaking iyan, kaya binilisan ko ng kaunti ang pag-apak sa gas. Guluhin ako? Wala siyang binatog. Halikayo, ipapakilala ko kayo sa mga kaibigan ko. Ang isang ito ay sunod-sunuran ni Hijin. Ang lakas ng loob niya. Siya si Kuya Kao. Kuya Kao, Uy, halikayo. Ikwento niyo sa amin kung gaano kalakas itong si Kuya Kao. Anong malakas? Isa lang naman siyang sunod-sunuran. Parang langaw, na hindi mo talaga maalis-alis. Gusto mo lang naman umasa sa pera ng iba, di ba? Kao Yi? Sabi nila, isa ka raw taong umaasa sa pera ng iba. Sakto, ipakita mo sa aming lahat ngayon. Halika rito at lumuhod ka. Dilaan mo hanggang sa luminis ang sapatos ko. Kapag maganda ang ginawa mo, bibigyan kita ng pabuya. Tumahimik ka. Mas masaya pa ito kaysa manood ng pelikula. Bilisan mo na. Pwe? Nagawa mo akong duraan? Parusahan siya. Dito tayo ngayon, para makita niya ng mabuti. Ngayon, gagawin namin ito dito, para makita niya ng maayos. Kao Yi, idilat mo ang iyong mga mata at panoorin mo kaming mabuti. Brother Tian, pagbalik ko mamayang gabi, pagsisilbihan kita ng husto. Hijin, hindi ko akalaing napakababa mo. Tandaan ninyong lahat, ang ginawa niyo sa araw na ito ay pagbabayarin ko sa tamang panahon. Sige lang, hihintayin ko ang araw na maging malakas ka at balikan mo ako.
Ibalik mo sa akin yan. Tingnan natin, sa cellphone na ito, bukod sa mga laro, puno ito ng mga litrato ni Hijin. Mahilig ka palang mangolekta, di ba? Talagang mapili ka sa buhay. Oh, heto. Yan ang para sa koleksyon mo. Tama na. Ang basurang, kaya niya. Hayaan na lang siyang mabulok diyan. Pagsisihan nyo ang lahat ng ginawa nyo. Dumating na ang tamang pagkakataon. Ikaw, wala talagang taong katulad niyan. Hindi ba ito bagay sa iyo, Cao Yi? Hindi po nararapat ang taong ito. Bakit ka na naman narito? Tingnan mo nga ang sarili mo. Wala ka nang ang ganda ng katawan. Wala ka pang kahit anong kakayahan. Sinabi ko nang hindi ka kailangan dito. Ano pa ba ang ginagawa mo rito? Gusto ko lang naman pong maghanap ng trabaho. Anong trabaho ang hinahanap mo? Bukod sa pakikipag-away, ano pa ba ang alam mong gawin? Huwag ka nang manggulo rito. Naiintindihan mo ba? Tingin ko ay naghahanap ka lang ng mayaman, ngunit sinong mayaman naman ang magkakagusto sa iyo? Kung hindi ka pa aalis, mapipilitan akong palayasin ka ng sapilitan. Tumigil ka. Kukunin ko siya. Gusto mo bang magtrabaho para sa akin? Opo. Ipalabas nyo ang manager ninyo. Hindi ba si Cao Yi ito mula sa pabrika ng The He Family? Bakit ka nang gugulo rito? Ang sirang pabrika na ito na hindi man lang makapagbigay ng sweldo. Anong pakialam mo kung makakuha kami ng sweldo o hindi? Bakit? Ikaw ba ang magbibigay ng pera? Tama ka, bibilhin ko ang pabrikang ito. Tama ka, bibilhin ko ang pabrikang ito. Hahaha, kaya hindi umaasenso ang pabrika namin sa loob ng maraming taon ay dahil sa patuloy ninyong pang-aapi at nagpadala pa kayo ng isang kilalang inutil para pahirapan kami. Kung mabibili mo talaga ang pabrikang ito, kikilalanin kitang pinuno. Huwag na kayong makipag-usap, turuan siya ng leksyon. Ano pang tinatanga-tanga nyo? Sugod? Tigil! Ano bang ginagawa nyo? Factory manager. Gusto raw bilhin ng lalaking ito ang pabrika natin. Tama. Ito ang paunang bayad. Mukhang seryoso ka talagang bilhin ang pabrika ko. Opo, totoo. Ang perang dala mo ay sapat nga para mabili ang pabrika ko, pero isa kang bata pa. Naisip mo ba kung ano ang gagawin mo pagkatapos mo itong mabili? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang palaging nasa pinakamababa sa industriya, di ba? Di ako nagkakamali, lagi kang nasa huli sa industriya nating ito. Nasa huli ako dahil sa pamilya ng He na yan. Kahit hindi ka pa nasa huli, ano namang mapapala mo? Akala mo ba talaga ay kabisado mo na ang aking kumpanya at ang industriyang ito? Factory Director Liu, huwag po kayong mag-alala. Dahil sinabi kong maghihiganti ako, hindi ko kailanman papayagang bumagsak ang inyong planta. Wala akong pakialam sa mga pinagdadaanan mo. Pero ang plantang ito ang naging bunga ng maraming taon kong pagsisikap. Pinapayuhan kita. Hayaan mo na lang ito. Factory Director Liu, sa pagkakaalam ko po, ilang buwan na kayong hindi nakakapagbigay ng sahod sa mga empleyado. Sa totoo lang, galit din ako sa pamilyang Hina iyan, pero kung ihahambing ang planta ko sa planta nila, wala tayong kalaban-laban sa kanila. Kahit na mababa ang tingin ko sa kanila, hindi ko kayang gumawa ng masama para lang makaganti. Magbenta lang po kayo ng parte ng stock sa akin. Tiyak na mapapabagsak ko ang Hina yan. Pinapayuhan kita na pag-isipan mo muna ng mabuti at magmasid-masid bago ka gumawa ng desisyon. Hay, Kijana, kunin mo ito. Tiyak na magagamit mo ito sa hinaharap. Sino kayo? Bawal pumasok dito. Pinadala kami ni Factory Director Liu. Kahit sino, bawal. Deputy Director, may masamang balita. Kumuha si Factory Director Liu ng 2 tao para magsuri sa warehouse. Ano?
Base sa sinabi ni Factory Director Liu, ang trabaho sa pananaliksik at pagpapaunlad ngayon ay dapat hawak ni Deputy Director. Kung gayon, ang dahilan kung bakit nalulugi ang pabrika nila ay dahil sa mga problema sa loob mismo. Empleyado sila ni Factory Director Liu, pero kontrolado sila ng ibang tao. Mukhang alam ko na kung paano isasalba ang pabrikang ito. Ano ang balak mo? Minamalit mo yata ako, ilang taon din naman akong nagtrabaho sa pabrika. Ibig mong sabihin, Ay magpalit ng mga tao at baguhin ang lahat? Anong nangyayari rito? Director Shu, may 2 taong pumasok sa 3 bodega. Napakagaling nung babae, hindi namin sila mapigilan. Kayong dalawa, mga wala kayong kwenta. Director Zhu. Dahil isa itong pabrika, bakit mo kailangang ilak ang lugar na ito? Makinig ka bata. Sa loob ng pabrikang ito, ako ang masusunod sa lahat ng sasabihin ko. Ganoon ba, Old Shoe? Napakalaki ng tiwala ko sa'yo, pero gumagawa ka lang pala ng sarili mong grupo. Old Liu, ang mga tao sa pabrikang ito ay sumusunod sa mga utos ko. Ang pabrikang ito ay kay Shuna at hindi na kay Liu. Mula ngayon, sa ilalim na ng pangalang Kao, ang pabrikang ito. Sino? Ako. Xiao Kao, parating na mamaya ang impormasyon tungkol sa bagong produkto. Hindi mo ba gustong puntahan? Hindi na kailangan, may inutusan na akong tumingin. Basta't makapasok ang mga bagong kagamitan, tiyak na magiging maayos ang lahat sa bagong produkto. Siguradong walang magiging problema. Hoy! Nagtagumpay tayo! Haha! Ang husay mo talaga, Irog. Dahil nariyan ka, kampante na ang loob ko. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang pabrikang ito at siguraduhin mong mapapahiya ng husto si The He family. Nabalitaan mo ba, sa pabrika natin ngayong buwan, kung bakit hindi tayo mabigyan ng sweldo? Dahil daw yon, sa katabing pabrika, inagawan tayo ng mga kliyente. Totoo yan. Nabalitaan ko na ang boss ng pabrikang yon ay ang dati nating kasamahan na si Cao Yi. Talaga? Eh di ba tapos na ang pabrika natin yan? Anong pinagsasabi nyo? Papa, tignan mo ang mga taong yan. Nagchitsismis na naman sila. Hindi mo man lang ba sila pagsasabihan? Ang lakas pa ng loob mong magsalita. Ang tagal mo nang kasama si Liu Chengtian. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin siya makuha. Wala naman sa akin ang atensyon niya. Anong magagawa ko? Sige na. Sa mga susunod na araw, ay ipapakilala kita sa iba. Papa, nabalitaan ko na ang taong umaagaw sa negosyo natin ay si Cao Yi. Ang taong walang kwentang yon? Hindi ka pa paniwala. Bakit hindi natin siya puntahan at magpakumbaba para humingi ng tawad? Gusto niya naman ako noon. Siguradong hindi na niya pahihirapan ang pamilya natin. Kahit kailan. Ako, magsasorry sa kanya? Sino ba ang tingin niya sa sarili niya? Pero papa, mayaman na siya ngayon. Dati nga ay hibang na hibang siya sa akin. Kapag sumuko tayo, iyang pabrika niya, mapupunta na rin sa atin, di ba? Aba, ang tagal nating hindi nagkita. Narito na pala si Lao He. At bakit ka pa nagdala ng maraming gamit? Narito ka ba para makiusap? Ano po ang sinasabi niyo, Factory Director Liu, syempre? Narito ang tatay ko para makita ang kaniyang manugang at para na rin magbigay ng regalo. Para saan? Sinaktan ako ng kasama mo noon. Nakalimutan mo na ba ang galit na iyon? Ikaw. Tungkol sa nakaraan, kasalanan ni Yoni, Xiao Jin. Pero hindi mo naman kailangang itin mo iyon na matagal sa isip mo. Isa pa, itong si Xiao Jin ay gusto ka pa rin hanggang ngayon. Wag na po. Si Xiao Kao po, hindi na kayang tanggapin ang gusto ng anak nyo. Bakit parang hindi ka natututo sa leksyon mo? Cao Yi, sasabihin ko sa iyo, huwag ka masyadong mayabang. Pumunta ako rito para bigyan ka ng dangal. Tama na, hindi welcome rito ang mga taong maingay. Ikaw. Cao Yi, bakit ka ganyan? Layas. Hindi kayo welcome ni Xiao Kao. Makaalis na kayo. Teka, sandali. Dalhin nyo ang mga gamit nyo. Baka mamaya ay sabihing tumatanggap kami ng suhol. Hindi magandang pakinggan niyon. Cao Yi, humanda ka sa akin. Balang araw, pagbabayarin din kita. Tingang araw, na pagbabayarin kita. Sinabi mo kanina na iniipit kayo ng lalaking iyon, tama ba? Opo, sir. Hindi ba tamak na biglang yaman lang siya? Sinasabi ko sa inyo, parang sobra naman kayong nag-iingat. Magkano ba ang mawawala sa inyo kapag ginipit kayo? At lalo na, nandito naman ako. Tama po pa. Isa lang siyang hampas lupa. Dapat ba siyang katakutan?
Siguro ay hindi. Pero, mabuti nang laging nag-iingat. Kayo talaga, masyado kayong matatakutin. Kaunting galaw lang, nagpapanik na agad kayo. Maaari mo ba akong tulungang asikasuhin ito? Magpapadala na ako ng tao para turuan siya ng leksyon. Sandali. Kailan ko sinabing ayusin ko ang problema sa kanya? Ano ka bang ayaw mo siyang patawarin? Sa dami ng hirap na dinaanan ko, paano ko siya mapapatawad ng ganoon lang? Deserve ba niya? Nahanap mo na ba ang dokumentong ipinapahanap ko sa iyo? Nandito na po ang lahat. Kahit hindi ko alam kung ano ang binabalak mo, umaasa pa rin akong gagawin mo lang ang makakaya mo. Tingnan mo. Ito ang lahat ng mga Dahi family na resibo ng mga transaksyon ng mga ilegal na gamit. Sa nakalipas na mga taon, umaasa lang sila sa perang ito para manuhol kahit saan. At ngayong nakuha na natin ang negosyo nila, tingnan natin kung ano pa ang gagamitin nilang panuhol. Iba ka talaga. Noong nagtatrabaho pa ako sa planta nila, ang daldal ng Hijin na iyon, lahat na lang ay ginagamit niya para pagtawanan ako. Ngayon, nakuha niya ang nararapat sa kanya. Binata, sige lang, gawin mo na. Sinusuportahan kita. Dahil naglakas loob silang gawin ito, dapat lang nilang harapin ang bunga nito. Huwag nilang isiping hindi ko alam ang binabalak nila. Kung hindi ko ito gagawin, magpapatuloy lang sila sa paggawa ng masama, nang walang takot, kaya hindi na natin sila dapat bigyan pa ng pagkakataon. Oh, nandito ka na pala. Kumusta po kayo? Xiao Kao, nais ko lang ipakilala sa iyo na ang taong ito ay ang isa sa mahahalagang partner ng ating kumpanya. Sabi ko naman sa iyo, okay lang kahit pumunta ka rito ng basta, bakit nagdala ka pa ng napakaraming regalo? Ano ka ba? Hindi naman tamang pumunta ako rito nang walang dala. Tama iyon, Xiao Kao. Ikaw ha, dapat ay matuto ka rin sa kaniya. Sige po. Halikayo, maupo tayo para makapag-usap. Sige, nakapag-order na ako ng lahat ng pagkain. Inihintay ka na lang namin. Halika kayo rito. Opo. Xiao Kao, pumunta ang kuya mo rito dahil wala na talaga akong ibang magawa. Kuya, sabihin mo lang ng diretso kung ano iyon. Balita ko kasi ay naghahanap kayo ng investment partner, kaya naglakas loob ang kuya mo na sumubok. Kuya, bakit mo naman nasabi iyan? Ganito iyon, Xiao Kao. Ang pangunahing negosyo ko ay ang mahabang distansyang pagbiyahe ng kargamento. Nakarating na ako sa iba't ibang sulok ng mundo at halos wala na akong lugar na hindi napupuntahan. Pero ang mga kargamento ko nitong mga nakaraang araw ay naharang sa Jiangcheng at hindi ko na sila makuha pabalik. Bakit naman hindi nyo makuha pabalik? Baka may nainggit lang sa inyo? Nainggit nga ang lokal na pinuno doon at sinasabi pa nilang hindi malinaw ang pinanggalingan ng aming mga gamit. Bakit basta na lang sila nagsasalita ng ganyan? Pinagbabayad pa nila kami ng $800,000 na bayad sa kalsada. $800,000? Wala naman kaming ganoon kalaking pera. $800,000? Magkano ba ang halaga ng inyong kargamento? Nagkakahalaga ito ng $3 milyong. Nakaraang araw, ginamit namin ang lahat ng pera namin para sa supply at ang natitira na lang sa amin ngayon ay $200,000. Talagang wala na kaming magagawa. Narito ang $600,000 na cash. Xiao Kao, napakabuti mong kaibigan. Maraming salamat sa iyo. Huwag kang mag-alala. Sa oras na dumating ang mga kalakal, ibabalik ko agad ito sa iyo. Hay, huwag ka nang magpasalamat. Hindi ko pa naman kailangang gamitin ang perang ito. Pero, kailangan mo akong pangakuan sa isang kondisyon. Ano yon? Sabihin mo? Kasi, Xiao Kao, naiintindihan ko ang gusto mong ipahiwatig. Basta't dumating ang mga kalakal sa tamang oras, bukod sa pagbayad ko sa iyo ng may kasamang interes, bibigyan din kita ng 10% ng shares ng kumpanya. ayos, mabilis ka talagang kausap. Hindi mo na kailangang bayaran ang perang ito. Ibig mong sabihin, gusto ko talagang maging kaibigan ka. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Gusto ko ang shares ng kumpanya nyo. Ang mga kabataan nga naman, napakalakas ng loob, pasensya na. Ano kasi? Nakikita mo naman kung ano ang sitwasyon ng planta namin ngayon. Basta makipagtulungan ka lang sa akin, pareho tayong kikita ng pera bilang magkapatid. Dodoblehin ko ang kikitain mong tubo. Sige. Sinasabi ko sa iyo, makinig ka na lang kay Xiao Kao. Pakikinggan si Xiao Kao dahil kailangan niya akong isama sa mga plano. Tama. Kuya, uwi na tayo. Anong uwi? Uwi na tayo. Tuloy ang inuman. Sige, lipat na lang tayo ng lugar para uminom. Sige. Sa ibang lugar na tayo uminom. Walang aalis. Doon tayo sa ibang lugar magpakalunod sa alak. Dahan-dahan ka lang. Xiao Kao, Ano yon? may sasabihin ako sa iyo. Makinig ka. Ano po yon? Huwag mo itong ipagkakalat kahit kanino. Huwag kang madaldal. Opo, asahan niyo po. Hindi pa ako lasing.
Kilala kita, gusto mong kumita ng pera, at gusto ko rin kumita ng pera. Ang mga kasamahan natin na galing sa probinsya may dalang balita na ang gobyerno raw ay may gagawin kung ano. Anong proyekto nga ba iyon? Tama na po, kuya. Marami na po kayong nainom ngayon. Gabi na po masyado. Bukas na natin pag-usapan. Hindi pa ako lasing. Bakit tayo uuwi? Real estate. Real estate. Miss Maganda, balita ko matagal nang mayaman itong pamilya Su. Kahanga-hanga na nga ang gusaling ito at ang gaganda pa pala ng mga empleyado rito. Magandang araw po, sir. May appointment po ba kayo? Anong appointment ang pinagsasabi mo? Alam mo ba ang kasabihan? Na bawat segundo ay napakahalaga? Siya nga pala. Tawagan mo ako mamayang gabi at isasama kita para mag-enjoy. Sir, kapag wala pong appointment, hindi niyo po maaaring makita si President Su. Siyempre may appointment ako. Sabihin mo sa President Su nyo, bumaba siya rito. May batch kami mula sa pamilya Lu na mga materyales sa konstruksyon na kararating lang. Sa tingin ko, ay hindi ko na kailangang manatili rito, kaya mo na iyan mag-isa. Huwag na po kayong magbiro ng ganyan. Marami kayong naituro sa akin, kaya hindi nyo pwedeng palampasin ang mahalagang okasyong ito. Isipin nyo, ang makikita natin ay Pamilya Su, ang pinuno ng real estate company sa probinsya natin. Basta pumayag silang itaas ang presyo ng mga gamit na ito, siguradong magtatagumpay na ang negosyo natin. Talaga palang isa siyang napaka-impluensyadong tao. Kahit sino pa man siya, wala tayong dapat ikatakot. Kamusta? Ako ang kinatawan ng Su Group, si Su Xiaowen. Kamali si Su Group. Tunay ngang napakaganda nitong si President Su. President Kao. Ano po? Iyon pong mga sinabi ko sa inyo kanina. Ano ka mo? Tungkol sa mga materyales na binanggit ko. Magkano ang presyo mo? Magkano ba ang inaasahan mong halaga? Sagad na presyo na ito, $350. Sige, deal. Ganun lang kabilis, may deal na agad? Masarap talaga ang maging bata. Salamat kay President Su at pinasabay mo ako sa iyong sasakyan. Walang anuman. Pagkatapos ng lahat, kakausap lang natin tungkol sa isang malaking negosyo. Teka nga pala, sigurado ka bang ayaw mo nang itaas ng kaunti ang presyo? Baka magkaroon kayo ng problema niyan pagdating ng panahon. Huwag kang mag-alala, hindi ganoong klase ng tao si Cao Yi. O sige, paano? Naalala ko lang bigla na ang sasakyan ko pala ay nasa kumpanya. Pinaglalaruan mo ba ako? Huwag ka nang magalit, gusto ko lang namang makasama ka pa ng mas matagal. Ano kaya kung i-treat kita para kumain sa labas bilang pambawi sa iyo? Ang saya ko talaga ngayon. Tara, ituloy natin ang inuman, ha? Ayos lang. Wala iyon. Tingnan ko. Subukan mong lumakad. Isang walang kwentang lalaking umaasa lang sa babae. President Liu, sila po ang naging bagong mayaman nitong mga nakaraang buwan. Anong kalokohang bagong mayaman? Isa lang siyang mahirap na pumatol kay Su Xiaowen at nangahas pa siyang agawin ng proyekto ko? Dahil lang kasama niya si Su Xiaowen, akala niya ay kung sino na siya. Pabalikin kita sa kung saan ka nang galing. Maayos ka lang ba? Titingnan ko iyan. Cao Yi, sinasabi ko sa'yo na ako ay matagal nang hindi nakaramdam ng ganitong saya. Mabuti naman kung masaya ka. Ihahatid kita pa uwi mamaya. Wag, lilipat tayo ng ibang lugar para ituloy ang inuman. Anong ginagawa mo rito? Gising ka na? Nakalimutan mo na sigurong uminom ka ng marami, kaya hinatid kita pabalik. Gaano ako katagal natulog? Siguro mga 2 oras. Uy, huwag kang gumalaw. Naspray ng paa mo. Katatapos ko lang lagyan ng gamot at hinilot ko rin ng kaunti. Pero mukhang hindi naman malala. Dito ka ba buong magdamag? Sa tingin mo? Umalis ka na lang agad. Talaga bang ganyan ka? Pagkatapos kang tulungan, ganyan pa? Matapos kitang ihatid, hindi ka man lang nag-thank you. Cao Yi, maraming bagay na hindi mo alam. Natatakot ako. Nandito naman ako. Bakit ka natatakot? Hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Alam mo ba na ikaw ngayon ay... Gusto kita. Noong kasama mo ako, hindi ka ba naging masaya?
Engaged na ako. Naging masaya rin ako nang kasama kita. Wala na akong gustong malaman pa at hindi ko na kailangang malaman ang iba. Sino ang mag-aakalang mangyayari ito? Hindi kita ginagalaw, ikaw na hamak na bata, pero nangahas ka pang galawin ng babae ko. Kapag hindi pa kita binigyan ng leksyon, hindi mo malalaman ang limitasyon mo. President Jiang, ang taong iyon ay si Cao Yi. Kasalukuyan niyang nililigawan si Binibining Su at parang wala siyang pakialam sa iyo bilang fiancé. Sa tingin niyo po, Sabihan si Pamilya Su na ngayong gabi ay makikipag-dine-out ako kay Xiaowen. Sandali, isama mo na rin si Liu Chengtian. Ako na po ang mag-aayos. Nako, President Su. Kumusta po? Kumusta po? Sa malapitan, talagang napakaganda mo. Halika, maupo po kayo. Li Qiang, siguro mas mabuting doon na lang ako umupo sa tabi mo. Xiaowen, narito tayo ngayon para pag-usapan ng negosyo. Kaya dyan ka na lang maupo. Negosyo? Anong negosyo ang pag-uusapan? Ganito yon, President Su. Dumating na ang mga hilaw na materyales para sa Pamilya Lu. Pero napirmahan ko na ang kontrata sa pabrika ni Cao Yi. Kahit napirmahan na, pwede pa rin naman iyang pawalang bisa. Pirma na ako sa planta ni Cao Yi. Pwede pa namang mapawalang bisa ang napirmahan mo. Ano ang ibig ninyong sabihing dalawa? Hindi ito pwedeng pag-usapan. Xiaowen, matalinong tao ka? Alam mo dapat kung ano ang pipiliin mo. Hindi ko alam. Talagang walang alam sa mundo itong si President Su, Kuya Jiang. Huwag niyo na po masyadong isipin iyon. Nabalitaan ko ang batang iyon na si Cao Yi. Umangat lang dahil sa plantang iyon. Meron din siyang kalaban, ang planta ni The He Family. The He Family? Opo, ang plantang iyon mismo. Kuya Jiang, ano kaya kung magsanib tayo ng puwersa, mag-invest tayo ng pera kay He Factory para hayaan silang mag-away-away sa huli? Kuya Jiang, huwag na po kayong magalit. Mukhang nahuhumaling lang itong si President Su. Hindi ko rin alam kung ano ang ginawa ng Cao Yi na iyan para makuha ang loob niya. Marami ang nakakakita sa kanilang laging magkasama at malambing kamakailan. Itong si President Su. Titingnan ko nga kung hanggang saan ang kaya ng Cao Yi na iyan at kung gaano kalaki ang magagawa niya. Opo, tama po kayo. President Jiang, narito na ang lahat ng mga dokumento tungkol kay Cao Yi. President Wang. Si Xiao Jiang talaga, sigurado na ang ating pagtutulungan. Kailan ka ba libre para makapunta rito at pumirma ng kontrata? Kahit kailan ay libre ako. Pwede na akong pumunta riyan ngayon para pumirma. Nagbigay na rin ako ng pressure sa kampo ni Cao Yi. Kaya wag mo sana akong bibiguin. Sige po. Ganoon na nga. Ang walang kwentang iyon. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatagal. Uy, anong hangin ang humipan at napunta rito ang ating magandang si Su Xiaowen? Huwag mo nga akong madaan sa mga mabulaklak mong salita. Wala naman akong ginagawa. Mamatay man ako, nagsasabi lang ako ng totoo. President Cao, may masamang balita, biglang nahinto ang karamihan sa mga proyekto natin. Ano? Hindi ko pa alam ang buong detalye, pero bigla na lang maraming kumpanya ang lumapit sa atin ngayong araw, sinasabi nilang handa silang magbayad ng multa, para lang ihinto ang pakikipagtulungan. Anong akala nila sa akin? Bata na pwedeng bulahin. May nagawa ka bang masama sa kung sino? Sige, naintindihan ko. Dito ka muna sandali. Sasabihan ko lang si Old Liu. Huwag mo nang isipin yun. Masyadong malaki ang kumpanya nila, samantalang tayo ay maliit na piraso lang. Kaya kong mapalaki ng ilang beses ang kita ng ating pabrika at siguradong kaya ko ring palakihin ang ating kumpanya. Ang gusto ko lang malaman ay kung sino ang taong sumasabotahe sa atin. Kapag nahanap ko siya, sisiguraduhin kong magbabayad siya. Susubukan ko silang kausapin. Halikayo, President Wang at Ginoong Li, parirespeto muna sa inyo. Xiao Cao, hindi naman sa ayaw naming tumulong, may mas nakatataas lang na nag-utos na huwag makipagtulungan sa inyo. Nakatataas? Ano ang ibig mong sabihin? Kilala niyo ba kung sino siya? Hay Xiao Cao. Mayroon ka bang nasagasaang tao nitong mga nakaraan? Humingi ka na lang ng tawad at baka maayos pa ang lahat ng ito. Naging abala ako sa bagong produkto ng ating pabrika. Wala akong oras para makasakit ng kung sino man. Sa tingin ko ay hindi ganoon ang nangyari. Sa totoo lang, ang hapunang ito ay hindi para humingi ng paumanhin. Alam ko na ang kagamitan ng inyong dalawang kumpanya ay mababa ang kalidad at sa bawat maramihang produksyon. Inaabot kayo ng ilang buwan. Subukan ninyong tingnan ito bago kayo magdesisyon kung makikipagtulungan pa ba kayo sa akin.
Hanggang dito na lang tayo. Sige na, pumanhik na kayo sa taas. Paano po mangyayari iyon? Dapat ko po kayong makitang ligtas na makalabas ng pinto? Kung hindi ay hindi ako mapapakali sa pagtatrabaho. Xiao Kao, napakagaling mo talagang magsalita tungkol sa ipinangako ko sa iyo. Siguradong magpapatuloy ang ating pagtutulungan. Sige po. Siya? Hindi ang pakikipagtulungan ang inaalala niyan. Natatakot siya na baka bumalik kayo at agawan niyo siya sa alak. Factory Director Liu. Mahiyain talaga ang mga kabataan. Aalis na kami. Sige po, walang problema. Sige. Xiao Kao, ibang klase ka talaga. Nung una, akala ko ay talagang tapos na tayo ngayong araw. Nandito naman ako. Anong kinatatakutan nyo? Paano mo nalaman na kailangan nila ng bagong kagamitan? Kilala silang malaking kumpanya dito, pero sa pakikipagtransaksyon nila ay patuloy silang nagbababa ng presyo. Kapag nangyayari ang ganoong bagay, hindi lang dahil maliit ang kinikita nila, kundi nagmumukha pa silang katatawanan sa iba. Kaya naisip ko, siguradong may problema sa loob? Nagpadala ako ng tao para mag-imbestiga at doon ko na nalaman ang lahat. Anong balak nating gawin pagkatapos nito? Siyempre, gagamit tayo ng pain para mapalabas sila. Tayo ang unang kikilos para mahuli natin kung sino ang nasa likod nito. Hindi ko akalain ang talunong si Kao Yi ay makakahanap talaga ng paraan. Napakalaki ng nawalang pera sa atin. Ano nang gagawin natin? Xiaolu. Tingnan mo ang ginawa mo. Ginalit mo si Jiang Liqiang, kaya pati kaming mga pamilya Lu ay madadamay sa iyo. Pare, huwag mo namang sabihin yan. Bakit ako ang sinisisi mo rito? Talagang ang talunang si Kao Yi lang. Masyado lang talaga siyang sinuwerte. May mukha ka pang magsalita? Kung hindi dahil sa iyo, matanda ka, bakit ako malulugi ng ganoong kalaki? Xiaolu, hindi itong oras para magsisihan. Anong gagawin natin ngayon? Anong gagawin? Ngayon mo itatanong sa akin kung anong gagawin? Noong nalulugi tayo wala kang magawa, ano pa bang magagawa ngayon? Xiaolu, nakikiusap ako sa iyo. Boyfriend ka pa rin ni Heijin. Ikaw lang ang tanging makakatulong sa akin ngayon. Nakakahiya ka. Naunahan ka pa ng sarili mong basurang tauhan? Pero sisiguraduhin kong makakaganti ako. Hahanap ako ng paraan para makabawi. Kung kaya niya tayong utakan, kaya rin natin siyang utakan. Gusto mo bang magpadala ko ng mga tauhan? Kung hindi makuha sa harap-harapan, daanin natin sa patago, tapusin natin, at sirain ang pabrika niya. Factory Director Liu, sa tingin ko ang seguridad sa ating pabrika ay may malaking pagkukulang. May pagkukulang ba? Paano mangyayari iyon? Ilang taon na ang lumipas at wala namang naging problema. Baka masyado ka lang nag-aalala. Sige po, iikot muna ako sa loob ng pabrika. Gabi na hindi ka pa ba aalis? May hinihintay lang akong ilang mahahalagang tao. Bakit ka bumalik? May kinuha lang akong gamit. Mahahalagang tao? Sino namang mahahalagang tao ang pupunta rito? Sa kagabi na. Huwag mo na munang isipin ng ibang bagay. Sige po, tamang-tama ang pagdating mo. Paparating na siguro sila. Sumama ka sa akin sa ibaba para makita mo. Huwag kang malikot. Anong nangyayari rito? Factory Director Liu, ang dalawang lalaking ito balak magsunog dito sa imbakan ng mga materyales. Mabuti na lang at nalaman agad ni President Kao. Pinaghintay niya kami rito para abangan sila. Kaya nahuli namin sila. Hoy, anong ginagawa niyo rito? Magbibilang lang po ng stocks. Sinong nag-utos sa inyo? Ang team leader po. Magbibilang ng stocks? Opo, magbibilang lang. May parating na kargamento na ididiskarga rito mamaya. Asikasuhin mo na muna ang ibang gawain. Sige po. Mababa ng kargamento dito mamaya. Mauna ka na muna sa ibang gagawin. Sige po, boss. President Kao, may kailangan po ba kayo? Anong klaseng warehouse ba ito? Ito po ang warehouse ng mga materyales. Warehouse ng mga materyales? Kailangan pa bang bilangin ang mga stocks? Kilala mo ba ang taong iyon? Hindi po masyado, parang bago lang siya rito. Ganoon ba? Magdala ka ng ilang tao
at maghintay kayo rito mamaya. Hintayin nating kumagat ang isda sa pain. Sige po. Napakasama ninyo. Ginamit nyo pa talaga ang ganitong paraan. Kung hindi dahil kay Cao Yi, ay tiyak na ang pabrikang ito ay masisira lang sa kamay ninyong dalawang pasaway. Cao Yi, kahit si Cao Yi ay hindi kayo kayang iligtas. Bitawan mo ang kamay ko. Old Liu, umatras ka. Kahit ano pa ang mangyari mamaya, huwag kang makikialam. Talaga bang lalabanan mo sila? Huwag kang mag-alala. Kayong mga nandoon, kung may problema kayo sa akin, harapin niyo ako. At may problema ba kayo sa akin? Dito kayo lumaban sa akin. Gusto mo na bang mawala? Sugurin siya. Maayos ka lang ba? Ihahatid na kita sa inyo. Anong pauwi pa? Pumunta na agad tayo sa ospital. Maayos lang ako, Old Liu. Hindi naman ako mapaparalisa sa kaunting galos na ito. Ikaw na ang bahala sa mga susunod na mangyayari. Tungkol naman sa bagay na ito, pag-usapan na lang natin sa susunod nating pagkikita. Sige po, sige po. Sigurado ka bang maayos ka lang? Huwag kang mag-alala. Sinadya ko talagang magkaroon ng sugat para mas mabigat ang parusa sa kanila ng mga pulis. Kung pagtatangkang pagsunog lang sa planta ang kaso nila at hindi naman sila nagtagumpay, sa tingin ko ay mapapalaya rin sila makalipas ang ilang araw. Pero ngayong may pinsala na ako, hindi na magiging ganoon kadali ang sitwasyon nila. Pero dahil nasaktan ako, hindi na ito magiging simple. Siguradong tutukuyin ng mga pulis kung sino ang nasa likod nito. Gagamutin ko muna ang sugat mo. Cao Yi, maayos ka lang ba? Bakit ka nandito? Sa laki ng nangyaring gulo, at sa dami ng mga taong nahuli, sino ba ang hindi makakaalam? Puro pasa ka na. Ayos lang ako. Sa susunod kasi, pwede bang mag-ingat ka naman? Kapag naulit pa ito, hindi lang basta pasa ang aabutin mo. Sige na. Sige na. Dahil nagsalita na si Magandang Su, mag-ingat na po ako. Basura! Puro basura kayo! Wala kayong magawang tama. Wala rin tayong magagawa. Masyadong mataas ang babantay nila. Sino namang mag-aakala nang walang kwentang si Cao Yi ay tatawag agad sa mga pulis? Basura! Xiaolu, ano na ang gagawin natin ngayon? Ha? Hindi mo naman ako pwedeng pabayaan lang. Bakit? Ano bang connection ko sa iyo? Bakit naman kita kailangang tulungan? Sandali, ikaw. Nakuha mo ba ang partnership para sa bagong proyekto? Opo, maayos na ang lahat. Ang lahat ng ito ay impormasyon tungkol sa mga kasosyo ng pabrika ng The He Family at ngayon ay sa atin na ang lahat. May 2 tao na hindi interesadong makipagtulungan sa atin, pero ang 2 kumpanyang iyon ay wala rin akong balak na makatrabaho. Sa wakas, panahon na para tapusin ito. Isipin mo na lang ang mga bagay na ginawa nila noon. Masahol pa sila sa mga hayop. Kung hindi lang dahil sa respeto ko sa pinagtrabahuhan ko dati, ay matagal ko na silang pinarusahan. Talaga bang ganyan kakatapang? Siyempre naman, kung hindi nila ako pinuntirya, hindi sana sila aabot sa ganitong kalagayan. Xiaowen, may lakad ka ba kasama ang mga kaibigan mo ngayon? Wala naman po. Sige, kung may kailangan ka mamayang gabi, tawagan mo lang ako. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko? Bumagsak na kung bumagsak? Huwag mo na akong idamay sa lugi ng walang dahilan. Napakalaking halaga ang nawala sa akin. Sinasabi ko sa inyo, minalas ako sa pag-invest sa inyo. Hindi ko na kayo tutulungan kailanman. Itaga nyo yan sa bato. Tandaan nyo ang pangalang Jiang Liqiang. President Jiang. Umalis ka. Cao Yi, magbabayad din kayo. Jiang, bakit ka napadalaw? Hindi ba abala ang kumpanya ngayong araw? Bihira ka lang mapunta rito. Kaya aasikasuhin ka namin ng mabuti mamaya. Hindi naman masyadong busy sa kumpanya. Nakakahiya man pong sabihin, pero kami ni Xiaowen ay nagkaroon ng problema kamakailan. Uncle Tita, pakitignan niyo po ito.
Napakalaswa nito. Anong nangyayari? Ano ang ibig sabihin nito? Hindi na ito tama. Sa totoo lang, hindi ko dapat ginagambala ang inyo ni Uncle at Tita sa ganitong bagay. Pero sobrang mahal ko po si Xiaowen. At nabalitaan ko ring napakasamang tao ng lalaking iyon. Natatakot po akong baka nalilin lang niya si Xiaowen. Sige na, naintindihan ko na. Ipapatawag ko agad si Xiaowen pa uwi. Huwag kang magalit, kalma lang. Xiaojiang, alam nating lahat kung gaano mo kamahal ang anak naming si Xiaowen. Bakit hindi natin ito agahan at itakda na natin ang petsa ng inyong kasal? Susunod po ako sa pasya niyo, Tita. Buti naman. Pwede na ba ngayon? Sige po, salamat. Anong nangyari? Mukhang napakasaya mo. Handa na ang lahat ng mga papeles, kaya pwede na kaming mag-turnover mamayang hapon. Congrats sa iyo. Galing mo talaga. Pagkatapos ng turnover ngayong hapon, maituturing na tapos na ang proyekto natin. Kung ganoon, ano nang plano mo pagkatapos nito? Tapos na akong tapos na. Wala naman akong ibang plano. Grabe naman. Ang sinabi mong iyan, magandang Su, nakakapanlo mo namang pakinggan. Bakit? Hindi na ba ako pwedeng pumunta rito sa Su Group sa susunod? Naku, hindi naman iyan ang ibig kong sabihin. Eh ano bang ibig mong sabihin? Ibig bang sabihin ay hindi na kita pwedeng makita pa muli? President Su, pinigilan ng bangko ang account natin, hindi na po natin makuha ang pera sa loob. Anong nangyari? Xiaowen, halika rito. Xiaowen, tungkol sa nangyari sa kumpanya, alam ko na ang lahat. Ano po? Tungkol sa inyo ng lalaking iyon, hindi na namin iyon pagtatalunan pa. Nandito si Xiaojiang ngayong araw at sumang-ayon na kami na sa susunod na buwan ay magpapakasal na kayo. Papa, Mama, kilala niyo po ba talaga si Jiang Liqiang? Bakit niyo agad na pagdesisyonan na ipakasal ako sa kanya? Bata pa lang ay pinapanood ko na siyang lumaki. Paanong hindi ko siya makikilala? Gusto mo bang mas kilalanin namin ang Cao Yi na iyan na lagi mong kasama sa kung ano-anong kalokohan? Tama ang papa mo, Xiaowen. Kilala mo ba talaga si Cao Yi? Mahal ka ba talaga niya? Ang batang si Xiaojiang, nakita namin siyang lumaki, kaya hindi kami magkakamali. Hindi ko po matanggap ang mga walang hiya at masasamang gawa na ginagawa ni Jiang Liqiang. Basta, hindi po ako magpapakasal sa kanya. Tama na ang kalokohan. Anong masamang bagay naman ang ginawa ni Xiaojiang? Pinilit niya akong sirain ang kontrata at pinilit akong makipagtulungan sa ibang tao. Papa, Mama, hindi po ba kayo natatakot na baka isa pala siyang masamang tao at anong mangyayari sa akin sa hinaharap? Isa ka lang namang babae. Sa tingin mo ba ay masama ang ipinapagawa niya sa iyo? Hindi mangyayari iyon. Ang batang si Xiaojiang ay nakita naming lumaki. Imposibleng maging masamang tao siya. Samantalang ang Cao Yi na iyon, hindi talaga maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Tama na iyan. Huwag na tayong magtalo. Ayos na ito. Tapusin mo na ang lahat ng dapat mong gawin at magpakasal na agad. Hoy, Xiaowen, anong kakainin natin mamaya? Sige, pumunta ka na, hindi muna ako sasama. Bakit? Anong nangyari? Sino kaya ang nagbigay sa magandang Su natin ng ganitong sakit ng ulo? Hay, ang dami-dami kong problema. Kahit hindi ako sigurado kung makakatulong ako, pero pwede mong ikwento sa akin. Kulang pa rin ang pera, at ang bangko naman, hindi pa matapos-tapos ang mga papeles. Sino kaya ang nagalit sa akin? Pinatigil agad ang lahat ng sa atin. Sa kumpanya naman ngayon, ang gulo-gulo. Naiirita na ako kapag nakikita ko yon, kaya pumunta na lang muna ako dito sa iyo. Para magkaroon ng kaunting katahimikan. Huwag kang mag-alala, ako ang gagawa ng paraan para sa iyo. Totoo ba yan? Handa na ang pagkain. Kumain na muna kayo. Baka sa huli hindi mo maligtas ang magandang babaeng iyan. Hindi baliwalang mangyayari sa iyo sa huli. Alam ko na. Alam ko naman kumuha ako ng bodyguard. Pero minsan, para bang kumuha lang pala ako ng sariling yaya. Tatapos lang ako ng ilang laro, at pagkatapos ay kakain na ako. Ang CCB ay nakatanggap ng 35,000 dolyar. Ang CCB ay nakatanggap ng 16,400 dolyar. Ineng, sino ang hinahanap mo? Hinahanap ko po si Cao Yi. Nasa loob ba siya? Nasa bahay si Kuya Cao, saka nandoon din ang isang ate. Huwag kang magsabi ng ganyan. Ineng, bakit mo siya kailangang makausap? Ako ha. Huwag mo sanang masamain ang sasabihin ni Tia. Palagi silang magkasama araw-araw at talagang malalim ang pagmamahalan nila. Bukod doon ay bagay na bagay rin sila. Kaya huwag kang magpadalos-dalos.
Isa pa, marami namang mabuting lalaki diyan sa labas. At sa ganda mong iyan, siguradong makakahanap ka ng kahit sino, hindi ba? Magkaibigan lang po kami. Nagpunta ako rito para makipagtulungan sa negosyo. Ah, ganoon ba? Kung ganoon ay mabuti. Tara. Uy, anong nakain mo at napadpad ka rito sa kinaroroonan ng ating magandang Sue? Tanghaling tapat ay magkasama kayong dalawa, ni hindi man lang nakalak ang pinto. Sige na, umalis ka na muna. Halika, maupo ka. Ikuha lang kita ng mainom. Ay, huwag na. Aalis na rin naman ako agad. Kukuha lang ako ng maiinom para sa iyo. Ay, huwag na. Aalis na rin naman ako maya-maya. Bakit? Nagseselos ka ba? Hindi ah. Siya lang ang tagapangalaga ng kaligtasan ko. Binabayaran ko siya para gawin ang trabaho niya. May problema ba roon? Ewan ko sa'yo. Pikit ka nga muna. Bakit ako pipikit? Malalaman mo rin kapag pumikit ka na. Kauyi, anong gagawin mo? Siyempre, hahalikan kita. Bakit mo naman ako hahalikan? Nagseselos ka talaga, no? Sabi nang hindi ako nagseselos eh. Magandang Sue, nagseselos ka talaga. Hindi. Hindi nga ako nagseselos. Sige na, tama na. Anong gusto mong sabihin? Ikakasal na ako. Ikaw? Nagbibiro ka ba? Sabi ni na mama at papa, pagkatapos kong ayusin ang mga ito, ipakakasal na nila ako kay Jiang Liqiang. Pero gusto mo ba? Siyempre hindi. Napakasamang tao ni Jiang Liqiang. Paano ako magpapakasal sa kanya? May tiwala ka ba sa akin? Anong ibig mong sabihin? Huwag kang magalit, huwag kang magalit. Maupo ka muna. Sinasabi ko sa iyo, Xiaowen. Bakit mo siya dinala rito? Hindi mo man lang sinabihan ang papa-mama mo. Ma, hindi niyo naman po ako binigyan ng pagkakataon. Ano ba ang trabaho mo? Sino ka ba? Bakit parang baliw na baliw sa'yo ang Xiaowen namin? Naku, ano po ba ang sinasabi niyo? Pa, tingnan niyo po. Ito ang dinala sa inyo ni Kauyi. Tingnan niyo po muna pa. Ang bagay na ito, bakit ko pa kailangang tingnan? Ito po ang patunay ng aking katapatan sa pagpunta rito. Handa kang magbigay ng 8 milyong dolyar sa kumpanya namin. Para lang hindi magpakasal, si Xiaowen, sa lalaking Jiang na iyon? Opo. Tungkol naman po sa kasunduan sa kasal. Anong kasunduan sa kasal? Hahaha, mahusay na bata. Bibihira ang ganyang kabutihang loob sa amin. Dahil ayaw rin namang magpakasal ni Xiaowen, ipapawalang bisa na natin iyon. Tama, di ba? Hahaha. Salamat po. Anong pinapasalamat mo dyan? Ay, siya nga pala. Kailangan mong mag-ingat doon kay Liu Chengtian. Noong nakaraan nung si Jiang Liqiang ay pinapakansela ang kontrata ko sa iyo, ang kasama niyang tao ay nagngangalang Liu Chengtian. Si Liu Chengtian? Sige, naintindihan ko. Hay nako, sabi ko naman sa iyo, hindi mo na kailangang pumunta sa mga ganitong okasyon pero hindi ka nakikinig. Bakit ikaw nakakapunta, samantalang ako hindi? Sige na, naghihintay na si Factory Director Yu. Tara na. Mauna ka na sa loob, pupunta muna ako sa banyo. Sige na, mauna na ako sa loob. Sige. Sinasabihan kitang sumama sa akin. Binibigyan na nga kita ng pagkakataon. Gusto mo bang saktan kita? Walang babaeng nagugustuhan ko, ang hindi ko nakukuha, kaya mabuting makinig ka sa akin. Kung hindi ko pa ipapakita sa iyo ang hinahanap mo, Tigilan mo siya. araw na ito, tuturuan kita ng leksyon. Tumigil ka. Sino ba itong babaeng ito? Medyo maganda ka rin pala. Nagpapaka, bayani ka ba? Alamin mo muna kung sino ako. Dito sa lugar na ito, wala akong kinatatakutan. Sino ang nagsasabing wala silang kinatatakutan dito? Maayos ka lang ba? Maayos lang ako. Bakit kahit sa ganitong lugar, ay makakaengkwentro pa rin tayo ng ganitong kayabang na tao? Huwag kang mag-alala, hanggat nandito kami. Hinding-hindi namin papayagang may mga taong manggulo at maghari-harian dito. Maraming salamat po sa inyo. Paumanhin po. Binibining supasensya na po, Ginoong Kao. Naging pabaya po ako sa pamamahala, kaya naistorbo kayo ng ganitong klase ng tao. Tumawag na po kami sa 911. Alam niyo ba kung sino ang amo ko?
Narinig niyo na ba ang pangalang Liu Chengtian? Ilayo siya rito. Liu Chengtian? Mukhang nahanap na natin siya ng walang kahirap-hirap. Anong ibig mong sabihin? Kahit ba mga bisita ay hindi pinapapasok sa kumpanya nyo? Sino ka ba? Kilala ba kita? Huwag kang tumulad kay Liu Chengtian noong nakaraan na nag-iskandalo ng pumasok dahilan para mabawasan ang sweldo namin. Xiao Kao, hindi mo alam. Nabili na namin ang lahat ng ari-arian ni Liu Chengtian. Pakalat-kalat na lang siya sa kalye ngayon at wala nang makakatulong sa kaniya. Kung ganoon, tawagin mo ang boss ng kumpanya nyo para bumaba rito. Tiyak na makikilala niya ako. Nakakaintindi ka ba ng tao? Tingnan mo kung sino ako. Security guard lang ako. Paano ako magkakaroon ng numero ng aming boss? Old Liu, tumawag ka na. Pumarito pala kayong dalawa ngayon. Sana ay nagsabi man lang kayo para nasalubong ko po kayo sa baba. Hindi na ba hinahayaang pumasok ang mga bisita sa kumpanyang ito? Kasalanan ko po. Aayusin ko po ito agad. Haha. Sila ang mga mahahalagang investor ng kumpanya natin. Mga big boss? Huwag nyo na silang haharangin sa susunod. Naiintindihan mo ba? Papasukin nyo sila agad. Naintindihan ko po. Tuloy po kayo. Sa loob po tayo, sir. Sige, ganoon na nga ang kasunduan natin. Ituloy nyo lang ang pag-invest sa pabrika at maghahanap naman ako ng balita sa real estate. Kapag may balita na, sasabihan ko kayo agad. Para sama-sama tayong mag-invest sa real estate. Sige, kung ganoon, ayos na ang usapan. Halos sigurado na ito. Plano nilang mag-invest sa real estate. Anong balak mong gawin? Anong gagawin? Ginalaw nila ang pera ko, tapos sa tingin ba nila ay makakaalis sila? Nabalitaan kong ang batang si Cao Yi ay kakaiba na ngayon? Sa tingin mo ba ay kaya mo siya? Dapat mawala na si Cao Yi. Nabalitaan ko kay Jiang Liqiang na itutuloy pa nila ang kanilang pag-unlad, kaya sa mga susunod na araw ay siguradong madadamay ang mga proyekto mo. Bakit? Hahayaan mo na lang ba silang talunin ka? Oh, kumita na naman tayo ng malaki. Huwag kang masyadong kampante. Ano ang ibig mong sabihin? Sa mga susunod na araw, mas marami pa tayong kikitain. Ikaw, talagang bata ka. Boss, naipadala na po. Mahusay? Sa mga oras na ito, ay nakikipag-usap na sila kay Cao Yi. Basta kumagat sa pain si Cao Yi, ay maisa sa katuparan na natin ang ating plano. Si Cao Yi lang? Wala pang balita sa tinatawag na Su Xiaowen. Ipaalam sa lahat, lakasan ang taya, at siguraduhing mawawala ang lahat sa kanila. Opo. Sandali, tandaan mo. Dapat ay mag-ingat ng husto sa pagkilos at wag na wag ilalantad ang pagkakakilanlan. Narito na siya. Sige na, ano ba ang nakakatawang nangyari? Hay nako, napakautakan mo, talagang bata ka. Bawal na ba akong ngumiti sa'yo? Huwag mo na siyang asarin. Ano bang magandang balita? Sabihin mo na sa kanya. Tingnan mo ito. Ang pinakamalaking parte ng industriya ng real estate ay nakuha na natin. Hoy, patingin nga. Patingin ako. Wow! Hindi ko akalain na mapupunta sa atin ito. Ha! 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 Paano natin ito nakuha? Ang kakompetensya natin, ang pinakamalaking kumpanya ng real estate, ay nahuli sa ilegal na transaksyon. Kaya itong oportunidad na ito ay napunta na sa atin ng libre. Aba, napakaswerte natin. Kumain na tayo, kain na po. Sige na, sige na. Cao Yi, Ha? anong iniisip mo? Wala lang ito. Tingnan mo itong kontrata. Uy, talaga bang balak mong makipagtulungan sa pamilya ko? Oo, Talaga? Ang galing naman. sabi ko naman sa'yo, kapag may magandang balita, siguradong iisipin kita. Salamat sa'yo. Ngayon, paano mo balak magpasalamat sa akin? Paano mo ba gustong pasalamatan kita? Ano kaya kung samahan mo muna ako ngayong araw? Bigyan mo ako ng kaunting oras. Naku, sapat na iyon. Sinamahan mo na ako sa trabaho buong araw. Hindi pa ba sapat sa'yo iyon? Hindi pa sapat eh. Sige, uuwi muna ako.
Ibabalita ko sa'yo kapag may magandang balita na uli. Sige, Magpahinga ka na? Huwag kang masyadong magpagod. huwag kang mag-alala. Mamaya pag nakita mo ang mga magulang ko, ayusin mo ang pakikitungo sa kanila. Huwag kang mag-alala. Sabi ko naman sa iyo, okay lang kahit wala ka ng dala. Bakit kailangan mo pang magbitbit ng kung ano-ano? Maupo ka. Bilis. Sige po. Xiao Kao, noon, bilang tita mo, naisip ko na baka hindi mo kayang bigyan ng kaligayahan ang ating si Xiao Wen. Natatakot ako na baka naglalaro lang kayong mga bata. Pero ngayon, kampante na ang loob ko. Nay, wag na po kayong mag-alala. Mabuting tao si Cao Yi, at maayos po ang trato niya sa akin. Kung ganoon, naniniwala na ako. Sa susunod, paghusayan niyo sa kumpanya at kayong dalawa, magsama kayo ng mabuti. Opo. Xiao Kao, kailan mo ba papakasalan ang aming si Xiao Wen? Tay, bakit naman po kayo nagmamadali? Kahit kailan po ay handa ako. Depende na lang po kay Xiao Wen. Huwag na nga po nating pag-usapan yan. Ano ba kayo? Sige, hindi na natin pag-uusapan. Xiao Kao, maupo ka lang dyan. Titingnan ko lang sa kusina kung luto na ang pagkaing hinanda ko. Anong nangyayari? Gusto na naman sigurong magluto ni nanay. Hindi masarap ang mga luto niya, kaya maghanda ka na. Sige ba? Pupunta lang akong banyo, mag-usap muna kayo. Pupunta lang ako ng banyo, mag-usap muna kayo. Sige. Xiao Kao, pasensya ka na. Kung hindi ganoon kaganda ang ugali ni Xiao Wen, sana ay habaan mo ang iyong pasensya sa kanya. Ayos lang po. Iniintindi naman po namin ang isa't isa. Tingnan mo nga, mukhang malaki ang nagastos mo sa mga regalong ito, di ba? Maliit na bagay lang po ito. Xiao Kao, noon ay naging pagkukulang namin ng tita mo. Napabayaan ka namin. Sana ay huwag mong itanim sa iyong loob. Wala po iyon. Naisip ko na si Xiao Wen lang ang kaisa-isa naming anak na babae. Natural lang na gusto naming maging maganda ang buhay niya. Uncle, pangako ko sa inyo, aalagaan ko ng mabuti si Xiao Wen. Aba, isang mabuting manugang na tulad ni Cao Yi. Nakaka-proud ka talaga. Ngang ituloy ang proyektong ito. President Cao, may masamang balita. Ang pinakabago nating proyekto, nalugi na ng 300 milyong dolyar. At ngayon, kahit ang puhunan ay hindi na natin mababawi. Ano? Ano ka mo? Ang bago nating katuwang na proyekto, nalugi na po ng 300 milyong dolyar. Tama na. Huwag ka nang magsalita. 300 milyon? Cao Yi, sinabi ko na sa iyo noon pa. Delikado ang proyektong ito. Bakit mo pa kasi? Tama na. Sariling problema ko ito. Maging ang kumpanya mo ay ako ang nagligtas, kaya pananagutan ko kung anuman ang mangyari. Hayaan mo na. Kung luge, di luge, kakausapin ko na lang si Xiao Wen. Sa init ng ulo ng mga magulang niya. Pinapayuhan kitang mag-isip ng mabuti. Dahil nangako ako sa tatay ni Xiao Wen na aalagaan ko siya ng mabuti, sasabihin ko sa kanya anuman ang mangyari. Xiao Wen, ganito po talaga ang nangyari. May magagawa ba ako para matulungan ka? Masyado na akong naging pabigat sa pamilya niyo. Paano pa kita mahihilingan ng tulong? Ano ka ba? Hindi ba pamilya na tayo? Huwag kang mag-alala. Makakahanap ako ng paraan. Magandang bagay ang may lakas ng loob, pero maraming bagay sa mundo na hindi nadadaan sa lakas ng loob lang. Kung mananalo ka sa pagkakataong ito, marahil ay maging maayos ang lahat. Pero kung matatalo ka, natatakot ako na mas lalo nilang gipitin ang sitwasyon. Sabihin mo lang sa akin kung anong kailangan mo. At kung kaya kitang tulungan, gagawin ko ang lahat. Sige, sasabihan kita. Cao Yi, sigurado ka bang may paraan ka? Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Hoy, Xiao Wen. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Bakit ikaw? Xiao Wen,
Huwag kang masyadong magmadali. Hayaan mong hulaan ko. Hindi ba si Kauyi ngayon ay nalulugi na at wala nang natitira kahit pambili ng saplot? Paano mo nalaman? Kung paano ko nalaman ay hindi na importante. Ang importante ay ang Kauyi sa kasalukuyan. Hindi, pati na ang Kauyi sa hinaharap ay hindi na kayang ibigay sa iyo ang buhay na gusto mo. Bakit ka pa sumasama sa kanya? Ikaw ba ang may gawa nito? O Xiaowen, huwag kang magsalita ng tapos. Gusto ko mang manggulo. Wala naman akong pagkakataon. Kaya kitang tulungan. Basta't ibalik mo lang ang engagement natin at magpakasal ka sa akin. Tutulungan ko rin si Pamilya Su. Basta't ibalik mo lang ang kasunduan nating magpakasal. Pumayag kang maging asawa ko, ay tutulungan ko si Pamilya Su. Ano sa tingin mo? Huwag mo na iyong pangarapin. Sino yan? Sino pa ba? Si Zhang Liqiang. Sasabihin ko sa'yo, kahit anong mangyari sa amin, wala kang karapatang makialam sa amin. Buisit, nagawa mo pang ibaba ang telepono ko? Titingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Para kay Su Xiaowen, bibigyan kita ng isang malaking sorpresa. Babawiin ko na ang sinabi ko noon. Hindi lang siya masamang tao, siya na ang pinakawalang hiyang lalaki na nakilala ko. Siguradong magpapasalamat pa siya sa komento mong, yan. Hay, huwag muna natin siyang pag-usapan. Ano na ang gagawin natin ngayon? Wala pa akong maisip na paraan ngayon, kailangan muna nating obserbahan ang mangyayari. Hindi mo lang alam kung gaano kakomplikado ang sitwasyong kinakaharap natin ngayon. Wala na akong oras na mag-isip ng iba pang bagay araw-araw. Ang tanging magagawa ko lang, sa tuwing pagdilat ng mga mata ko, ay paulit-ulit na lang na isipin ang bagay na ito. $300 milyong kaya iyon. Tumitigil sa pag-iisip tungkol sa bagay na ito. $300 milyong iyon. Ang ganitong uri ng negosyo, hindi na dapat pinoproblema ng mga babaeng gaya nyo. Huwag mo na isipin, dahil bilang babae ko, magtiwala ka lang sa akin. Anong pinagsasabi mo? Sino ang babae mo? Sagutin mo muna ako, sino ba ang babae ko? Pero kung iisipin, Xiaowen, nangangako ako sa iyo, kahit ano pang mabuti o masamang mangyari, sasabihin ko sa iyo. Pero dapat kang pumayag sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Ang makikita ng mata ay siyang totoo, kaysa sa mga sabi-sabi lang. Kahit anong mangyari ay magtiwala ka sa akin. Dahil mukhang tiwala ka naman, papayag na akong pagkatiwalaan ka. Nay, narito na sina Xiao Kao at Xiaowen. Anong problema? May ipinadala rito si Zhang Liqiang kanina. Tungkol sa nangyayari sa kumpanya nyo. Alam na namin ang lahat. Tay, gagawa po kami ng paraan. Napakasama ng taong iyon. Bakit niya nagawa sa ganitong panahon na lalo pa tayong pahirapan? Kahit maghirap ang pamilyang Pamilya Su, hinding-hindi namin ipakakasal ang anak namin sa taong iyon. Salamat naman. Akala ko kasi po ay ayaw nyo na naman kaming magsama ni Kauyi. Akala ko hindi na naman kayo papayag na makasama ko si Kauyi. Paano naman mangyayari iyon? Ang batang si Kauyi ay napakahusay na lalaki at kaya niyang tiisin ang masamang ugali mo. Minamadali na nga namin siyang pakasalan ka. Kulang pa ang oras namin para doon. Tama iyon. Haha. Maraming salamat po, Uncle at Tita. Hindi ko akalain na sa kabila ng lahat ng nangyari, ay nagtitiwala pa rin kayo sa akin. Hinding-hindi ko po kayo bibiguin. Nagsimula lang sa isang maliit na factory. Ano bang karapatan niya na kalabanin kaming may mga halagang $100 milyong? Gaano ba karami ang pera niya para banggain kami? Kayong mga kabataan, pinapayuhan ko kayo, dapat niyo pang matutunan ang isang kasabihan. Anong kasabihan po iyon, President Wang? Teka, iniisip ko, nasa dulo na ng dila ko. Hindi marunong tumanaw sa sariling kakayahan. Tama, masyado siyang mayabang kahit wala namang laban. Ha ha ha. Ang Wang Group na ito, ang pinakamalaking higante sa real estate dito sa atin. Sa ganitong hayagang pagpapahayag na ibuboykot nila tayo, eto, hindi ba't mapanganib ito para sa atin? Ito hindi ba delikado na ang lagay nito? Siya lang mag-isa. Gaano ba kalakas ang kakayahan niya? Wala siyang masyadong kapangyarihan, pero ang Wang Group sa likod niya ang malakas. Wang Group? Iyong Wang Group na pumapangalawa sa larangan ng real estate? Tama. Magsalita ka, ano na ang nangyayari? Lahat ay lugi. Halos wala na kaming pag-asa. Bakit ang laki ng nalugi? Mukhang malaking problema ito, di ba? Unang hakbang pa lang iyan. Base sa mababang taya ko, kung gusto nating tapalan ang pagkakalugi na ito,
Huwag muna nating pag-usapan ang pagbangon ulit. Kailangan natin ng ganito kalaking halaga. 500 milyong dolyar. Mababang taya pa lang iyan at pambayad pa lang iyan sa mga utang. Sa tagal ko nang nagnenegosyo, hindi pa ako nakakakita ng ganitong kalaking pera. Tama na, Old Liu, nandito naman ako. Ngayon, kailangan na muna nating dumaan sa bawat hakbang ng maingat. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako kay Kauyi. Hi, 500 milyong dolyar. Baka dumating ang oras na kailanganin nating ibenta, pati itong bagong bili nating bahay. Anong gagawin natin? Handa ka bang sumama sa akin kahit mawalan tayo ng matitirhan? Naku, ano ba itong pinagsasabi mo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang nakakalungkot lang, hindi pa man lang natin napapakinabangan itong bagong bahay. Sige na, tumigil ka na. Baka lalong magkatotoo iyang sinasabi mo. Xiaowen, may gusto sana akong sabihin sa iyo. Ano iyon? Matagal ko na itong gustong sabihin sa iyo, pero baka hindi ka maniwala. Oo, alam ko na. Kauyi, mayroon ba kayong ginagawang masama ng babaeng assistant mo? Wala ah. Sigurado ako sa iniisip ko. Ikaw talaga, Kauyi. Sige na, ano ba ang pinag-iisip mo buong araw? Hi. Wala talagang namamagitan sa aming dalawa. Mag-promise ka. Ako, si Cao Yi, ay sumusumpa. Kapag mayroon kaming relasyon ng assistant na iyon, hayaan mong... Sige na, tama na. Huwag mo nang ituloy, baka magdilang anghel ka pa. Naniniwala ako sa iyo. O ano ba yung gusto mong sabihin? Ihanda mo ang sarili mo. Ang pinagsasabi mo sa akin? Dapat handa ang kalooban mo sa maririnig mo. Opo. Sa totoo lang, kumikita ako sa pagbebenta ng mga gamit sa video games. Kauyi, nawawala ka na ba sa sarili mo dahil sa kakalaro? Nakakuha ng 7,600 dolyar ang iyong bangko. Nakakuha ng 5,400 dolyar ang iyong bangko. Iba ka rin, Kauyi. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin na may ganito ka palang high-tech na paraan? Paano ko ito sasabihin basta-basta? Baka magdulot lang ito ng gulo na hindi naman kailangan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ito ipapaalam sa kahit kanino. Kahit sa mga magulang mo, hindi pwede. Bakit? Xiaowen, marami ka pang hindi alam sa mundo. Kailangang maging maingat at huwag basta-basta magtiwala. Sige, naiintindihan ko na. Pangako, wala akong pagsasabihan. Kauyi, magpahinga ka naman muna. Hindi maganda ang magpuyat araw-araw. Kahit kumikita ang laro mong ito, hindi pa rin pwede ang ganito araw-araw. Baka magkasakit ka. Sa totoo lang, mas mabuting sumama ka na lang kay Factory Director Liu. Anong sa tingin mo kung bumalik ka na lang sa factory? Kailangan mong gumalaw. Kumilos-kilos ka naman. Magpahinga ka muna. Buong araw at gabi ka na rito. Sige na nga, Nakabukas pa rin ang computer mo. hayaan mo na iyan. Kauyi, pakiramdam ko ay marami kang iniisip. Kahit na wala akong maitutulong sa iyo, kahit paano naman ay kaya kitang pakinggan. Nagitiwala ako sa iyo. Siyempre, ang problema mo ay problema ko rin. Sige, pangako ko sa iyo. Pagkatapos ko sa bagay na ito, sasabihin ko ang lahat sa iyo. Sige, pinapangako ko sa iyo. Pagkatapos kong asikasuhin ito, ay kakausapin kita ng maayos. Siya nga pala, bakit parang hindi mo nababanggit ang pamilya mo sa akin? Pasensya na. Ako, hindi ko sinasadya. Gusto lang kitang makilala ng higit pa. Ayos lang. Ang pamilya ko, ang mga magulang ko, ang mga kapatid ko, pati na ang lahat ng kamag-anak ko, hindi ko sila kailanman nakita. Mayroon lang isang umampon na nagpalaki sa akin. Pagkatapos ay pumunta ako sa The He Family. Nakita nila na bata pa ako at malakas, kaya pinatrabaho nila ako sa pabrika. Noong mga panahong iyon, naging mabuti naman sa akin si Hejin, kaya nagtiyaga ako at nagtrabaho ng husto. Tapos sabi ng tatay niya,
Total naman ay pamilya na tayo. Wala rin namang saysay kung maging numero 1, kaya hinayaan nilang laging pinakahuli ang mga benta ko. Pagkatapos, sabi ng tatay niya, total naman ay magkapamilya kami. Wala rin daw silbi kung maging number 1 ako, kaya hinayaan niya lang na laging bagsak ang sales ko. Tapos inisip nila na wala akong pakinabang. At alam mo na ang mga sumunod na nangyari. Ano? Hindi ko rin inakala na hindi nila ako kailanman itinuring na pamilya, kaya naman umalis na ako. Pasensya na. Ayos lang, sanay na ako. Mula ngayon, ako na ang pamilya mo. Mananatili ako sa tabi mo at sasamahan kita habang buhay. Lalipat na ako dito bukas para tumira kasama mo. Sige, Anong gusto mong kainin mamayang gabi? kahit ano. Sige. Gusto mo ba ng braised spare ribs? Sige ba? O sige, bibili muna ako ng lulutuin. Uy, Xiaowen. Biling lang ako ng mga luto. Sandali, Xiaowen. Mahal na mahal talaga kita. Napakaswerte ko nang matagpuan kita. Ako rin. Ang makilala ka ang pinakamasayang bagay na nangyari sa akin. Kailan pa kayo nagsimulang makipagtulungan sa Wang Group? Sa totoo lang, matagal na kaming nakikipagtulungan sa Wang Group. Kung ganoon, bakit mo sinabi noong nasa opisina tayo na hindi mo siya kilala? Sa halip na tawaging pakikipagtulungan, mas tamang sabihing lagi na lang kaming ginigipit ng Wang Group. Masyadong malakas ang impluensya ng Wang Jing, ayoko lang na madamay pa kayo dito. Bawasan mo ang pag-inom. Sinabi ko naman na sa iyo, nandito ako, kaya huwag kang matakot. Tama na ang inom. Kukuha lang ako ng tubig. Lang ako ng tubig. Xiaowen. 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 Xiaowen? Xiaowen? Gumising ka. Talagang matapang ka pang banggain ako. Ikaw ba ang may gawa nito? Bakit? Bakit? Kailangan pa bang itanong yan? Kaoye. Xiaowen. Anong nangyari? Wala lang to. Nagkaroon ka ba ng bangungot? Bakit parang takot na takot ka? Maayos lang ako. Basta nandito ka, ayos lang. Dito ka na pala nakatulog. Tara, tutulungan kitang pumunta sa sofa para makapahinga. Magpahinga ka muna dito sandali. Ihahanda ko lang ang panligo mo. Hay, mukhang masyado na akong naging kampante. Kailangang mas bantayan ko na ang kaligtasan ni Xiaowen sa susunod. Kapag may nangyaring masama, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Dahil gising na rin naman ako, mas mabuti pang kumuha na lang muna ako ng mga kagamitan. Kapag kumita ako ng pera, mababawasan pa ang stress ko. Nakatanggap ng 3,000 at $100 sa bangko. Nakatanggap ng 2,000 at $500 sa bangko. Lalabanan ko na lang ang boss, baka sakaling lumabas ang Mystic Profound Ice, mas mabilis pa ito kaysa sa pagkuha lang ng mga gamit. Anong nangyari? Bakit ang konti lang ng mga lumabas? Hay, mukhang hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay napakaswerte ko. Pagbati sa manlalarong si Counter Attack King sa pagtapos na boss, nakuha mo ang Prime Gift Pack. Nakuha ng player na si Counter Attack King ang boss at nakuha ang Supreme Gift Pack. Naipadala na ang malaking premyo sa iyong mail. Pakicheck po ito. Bakit parang walang laman? Hindi kaya nilimit ako ng larong ito? Pero ang tungkol sa pag-convert nito sa cash, wala naman silang alam doon. Anong nangyayari? May bug yata sa system. Tatanong ko na lang sa ibang player. Sino yon? Sino yon? Grabe, ang galing naman. Grabe. Anong klaseng swerte yan? Matagal na akong naglalaro nito. Ngayon ko lang narinig na mayroon palang Supreme Gift Pack. Naiinggit talaga ako sa kanya. Kilala ko ang taong iyon.
Siya ang nakakuha ng Mystic Profound Ice noong nakaraan. Uy, sasabihin ko sa inyo, sobrang tindi ng swerte ng taong iyan. Siya ang laging nauuna sa lahat ng bagay. At kahit na pinakamahirap na item ay kaya niyang makuha. Hindi pa natin alam kung ano ang laman ng gift pack na iyon. Baka espiya siya ng kumpanya ng laro na to. Sobrang husay ng taong ito. Hayaang ibenta niya ang mga gamit sa materyales. Masyadong mataas ang pangarap mo. Nung nakaraan, nung tinatangka kong bilhin sa kaniya ang Mystic Profound Ice sa mataas na halaga, hindi niya talaga ito ibinenta. Palagay ko ngayon ay mas hindi niya iyan ibebenta. Siguradong espiya ng laro ang taong iyan. Kung espiya nga siya, dapat ay ibinebenta niya ang mga gamit. Hindi ito kapanipaniwala. Ngayon lang din ako nakakuha ng ganitong klaseng Supreme Gift Pack. Hayaan niyo akong makita kung ano ba talaga ang misteryosong premyong ito. Kumusta po, player? Ganito po iyon. Noong natalo ninyo ang Ultimate Boss ngayong araw, ang lumabas na Supreme Gift Pack ay isang premyo na sinusubukan pa lang sa loob ng aming kumpanya. Sa ngayon po ay hindi pa namin sigurado kung masisira nito ang balanse ng laro at hindi pa po tapos ang pag-test sa seguridad ng background code nito. Dahil sa pagkakamali ng aming staff, aksidenteng na idagdag ang premyo sa aming server, sana po, aming iginagalang na player ay maaari ninyong ibalik ang misteryosong premyo. Maaaring magbigay ang aming kumpanya ng kahit anong mga bagay na kailangan ninyo sa loob ng laro. Pakiisipan niyo po ito. Isipin po ninyo ng mabuti. Magandang araw po, boss player. Kung gusto niyo po itong i-convert sa cash, posible rin po iyon. Pwedeng bayaran ng kumpanya namin ang gift pack para mabili ito pabalik. Sige, naintindihan ko na. Copy po. Ano po ang balak niyo, boss? Hayaan niyo muna akong mag-isip. Gabi na rin kasi, hindi ko agad alam kung ano ang ide-desisyon ko. Sige po, boss. Sana po ay makapag-decide kayo agad. Pagkatapos ay sabihan niyo lang po kami. Nandito lang po kami lagi para sa inyo. Sige. Parang nananaginip lang ako. Totoo ba talaga ito? Mahiwagang premyo. Kaya pong ibigay ng kumpanya namin ang kahit anong kailangan niyo sa loob ng laro. Kahit ano sa loob ng laro? Mukhang alam ko na ang kailangan ko. Inihanda ko na ang pampaligo mo. Halika rito, upo ka. Tingnan mo ito. Ano ito? Sa madaling salita, yaman na tayo. Noong kinalaban ko ang Ultimate Boss kanina, nakakuha ako ng mahiwagang premyo. Pero sabi sa akin ng official, ang mahiwagang premyo na ito ay nasa internal testing pa, kaya hindi pa pwedeng ilabas. Gusto nilang bayaran para bawiin ito, o kaya naman ay ipagpalit sa ibang game equipment. Anong balak mong gawin? Sagutin mo na ako. Napag-isipan ko na, ipapalit ko na lang sa 700 milyong game coins. Ano ka ba? Nahilo ka na ba sa puyat? Ang lahat ng high-tech mo, hindi ba kailangang ibenta muna bago maging pera? Anong gagawin mo sa game coins? Ganito na lang. Sabihin mo sa kanila, ibigay nila sa iyo ang pinakamahal, isang backpack ng gamit o mga materyales. Hindi ba't mas okay iyon? Hindi ko naisip iyon. Ang galing mo talaga. Kundi baka nakawala na ang daan-daang milyong dolyar. Anong tinitingnan mo? Saka, hindi pala backpack ang tawag doon, kundi imbakan. Okay, hindi raw backpack ang tawag doon, kundi imbakan. Naku, pareho lang iyon. Hindi naman ako maalam sa mga bagay sa loob ng laro. Gusto ko ng isang buong imbakan ng Mystic Profound Ice. Mystic Profound Ice? Ano iyon? Malalaman mo rin mamaya. Nakatanggap ang CCB ng 700 milyong dolyar. Haha, ayos. Napakagaling. Diyos ko, ang dami nito. Mababayaran na natin ang lahat ng utang at may matitira pa tayong malaki. Tama ka. Xiaowen, mabuti na lang at nakinig ako sa iyo, kung hindi ay nawalan na sana tayo ng ilang daang milyong dolyar. Napakabuti nito. Xiaowen, may mahirap pa tayong laban na haharapin? At natatakot ako na baka hindi kita maprotektahan. Hindi ako natatakot. Pero ako ay natatakot. Natatakot akong masaktan ka. Ako natatakot. Ako ang natatakot. Baka masaktan ka. Kaoyi, lalaki ka ba talaga? Kung ako nga hindi natatakot, ano bang kinatatakutan mo? Sinasabi ko sa'yo, ako si Su Xiaowen, sasamahan kita habang buhay. Kaya magtiwala ka at gawin mo na ang dapat mong gawin. Magandang araw po sa inyo, Ginoong Kao. Magandang araw po, magandang araw. Ilan ba ang mga tao nyo rito? Hindi ko po alam, Ginoong Kao. Pero anong klase po ba ng tao ang hanap nyo? Tawagin mo ang pinakamagaling lumaban ng mga bodyguard nyo rito. Ginoong Kao, sa totoo lang po,
Hinding-hindi kami mauubusan ng mga bodyguard. Ito na ba iyon? Sila po ang pinakamagagaling lumaban sa amin. Talaga ba? Kaya mo ba silang dalawa? Napakadali lang yan para sa akin. Hindi lang po iyan basta salita. Kung ganoon, hayaang lumaban ang mga bodyguard niyo sa assistant ko at kapag nanalo sila, kukunin ko silang lahat. Mukhang hindi rin pala sila uubra. Hindi pa rin ito uubra. Kuya Faye, Napakahusay mo talaga. Ang laki ng lugi ng proyekto, pero agad mo itong naayos. Ano nga ba ang sabi ko noon? Nagtiwala ako sa iyo. Sabi ko naman sa'yo, kailangang maniwala kay Cao Yi. Oo, tama po. Ay, kailan niyo ba ako iimbitahan sa kasal niyo? Ay, matagal pa po mangyari iyon. Masyado pa itong maaga. Maaga pa nga. Pareho pa kayong walang asawa. Nasa tamang edad na rin naman kayong dalawa. Matapos ang lahat ng inyong pinagdaanan, ngayon ay pamilya na ang turingan nyo, mas mabuting ayusin ang kasal ng mas maaga kaysa patagalin pa. President Cao, mabuti rin ang intensyon ni Factory Director Liu. Sa tingin ko, dapat nyo nang asikasuhin agad iyan para magkaroon na rin ako ng boss lady. Ay naku, Wala akong kinalaman diyan. Ah, nga pala. Pagbalik mo, yung plano ng proyekto sa real estate, ay bigyan mo ako ng kopya para makausap ko na si Liu tungkol sa susunod nating investment. ano ang balak mong gawin kay Wang Group? President Cao, inimbitahan po kayo ng kaibigan nyo na maghapunan mamaya. May importante daw po kayong pag-uusapan. Hoy, Akala ko sa susunod na mga araw ka pa pupunta rito. grabe ka talaga? Nagkaroon ng ganitong kalaking problema pero hindi mo man lang sinabi sa kaibigan mo. Wala rin namang magagawa kahit sabihin ko sa'yo. Ang halagang ito, noong una ko itong nakita, talagang nagulat din ako. Magkaibigan pa ba tayo? Hindi na ba tayo magkaibigan? Hi! Sino siya? Ah, siya ang girlfriend ni Xiao Cao. Talagang mahilig magkasama ang dalawang iyan. Ah, ganoon pala. Tara na, pasok tayo at doon mag-usap. Sige, Doon na tayo mag-usap sa loob. halik kayo. Halik kayo. Hindi pwedeng uminom si Cao Yi. Bakit hindi siya pwedeng uminom? Magmamaneho pa siya. Paano siya magmamaneho kung lasing? Hindi ako papayag. Ang tamis naman ninyong dalawa. Kung alam lang ng misis ko na palagi akong lumalabas para uminom, tiyak na lagot ako sa kaniya. Haha. Masyado lang talagang nag-aalala itong partner ko. Tingnan mo ito. Ano ito? Aba, Wala nang saysay ang maraming salita. Ang lahat ng materyales na nakuha namin, ibibigay namin sa inyo sa presyong puhunan lang. Sige, walang problema. Darating na ang pondo para sa aming pabrika. Sa oras na iyon, ang kumpanya ni na Xiaowen ang mamamahala nito. Pwede mo siyang kontakin ng direkta? Sige, huwag muna tayong magmadali. May mga tauhan kaming bumibiyahe ng malayo na may nakuhang mga impormasyon. Naniniwala akong magiging interesado ka rito. Ito ay... Plano nyo bang magbid para sa lupaing iyon ng gobyerno? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Nang makita kita na ginigipit ng mga dambuhala sa real estate, nasasaktan din ang loob ko para sa iyo. Sino ba naman ang hindi gustong maging matagumpay? tama po. Talagang parang isang kamalasan ang nangyari. Hindi ko akalain na bigla na lang nila tayong iboboykot ng walang dahilan. Kung hindi dahil kay Xiao Cao, hindi ko na mapapaisip ang mangyayari. Kaya naman, ibinigay ko ito sa iyo. Ito ang lupa na ipapa-auction ng gobyerno. May balita ako na balak ng gobyerno na paunlarin ang lugar na iyon, pero kahit handa na ang lahat, hindi pa lumalabas ang pondo sa ngayon. Alam mo naman na kapag walang pondo, ayaw magtrabaho ng mga tauhan sa ibaba. Wala silang nagawa kundi ibenta ang lupang ito. Magtatayo tayo ng mall dito. Pagkatapos ay magtatayo tayo ng subdivision. Siguradong dadaloy ang pera sa atin ng mabilisan. Sige na, magbigay ka na ng malinaw na sagot. Handa ka bang makipagsapalaran kasama ako? Sige na, magsalita ka na ng diretsyo. Kaya mo bang pasunurin ang mga kapatid natin sa isang malaking proyekto? Teka, hindi pwedeng uminom si Cao Yi. Bakit? Anong dahilan?
at hindi siya pwedeng uminom. Nagmamaneho si Cao Yi. Paano siya magmamaneho kung iinom siya? Hindi ako payag. Hindi pa nga kayo kasal pero napakahigpit mo na. Hindi pa man kayo kinakasal. Ang higpit mo na agad sa kanya. Totoo yan, ayos lang yan. At worst ay kukuha na lang tayo ng driver mamaya? O kaya kukuha tayo ng kwarto at dito na lang matulog ngayong gabi? Oo nga. Sige na. Dito na lang muna tayo matulog? Minsan lang tayo maging ganito kasaya. O sige na nga, uminom na kayo. Ha 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 ha. Halika, halika. Xiao Kao, Xiao Kao. May papakita akong magandang bagay sa'yo. Ano, natutuwa ka ba? Napakahusay nito. Cao Yi, kung hindi kita tuturuan ng leksyon, hinding-hindi na ako magpapangalan pa bilang Wang Jing. Anong nangyari? Anong nangyari? Hindi mo ba alam na ang mga proyekto nating dalawa ay kinuha na ni Cao Yi? Ang lalaking iyon na si Cao Yi, napakaswerte niya. Tuwing darating ang mahalagang pagkakataon, laging may nagbibigay sa kanya ng malaking pondo para makabawi siya. Bakit sa'yo ay walang nagbibigay? Anong ibig mong sabihin? Si Cao Yi ay higit pa sa inaakala natin, mas mahirap siyang talunin, at ngayong araw na ito, talagang sinubukan ni Cao Yi na agawan tayo sa harap mismo ng ating mga mata. Ngayon, anong balak mong gawin? Anong gagawin? Tatapunin ko na siya. Mayroon ka bang tamang tao para doon? Hello? Jiang Liqiang, pumunta ka rito. Su Xiaowen, bakit mo ba laging kasama ang talunang ito? Jiang Liqiang, kumpara sa kaniya. Ikaw ang totoong talunan. Anong bang meron siya? Kung ano ang maibibigay niya, kaya ko ring ibigay sa iyo. Walang hiya ka. Sa oras na galawin mo ang asawa ko, pagbabayarin kita ng husto. Ha? Sa tingin mo ba kaya mo? Masyado silang marami. Paalisin na lang natin sila. Gusto niyo nang umalis? Huli na. Sugurin niyo sila. Walang susubok. Walang aalis ng buhay. Saktan niyo sila. Sugod. Sugod na. Jiang Liqiang, hindi mo ako kayang talunin, kaya sumuko ka na. Cao Yi? Totoo nga, hindi kita kayang talunin. Hayaan mo na akong umalis. Ibibigay ko ang kahit anong hilingin mo. Sige ba? Ibigay mo sa akin ang pinakabagong proyekto na nakuha ng kumpanya niyo. Ano? Nawala ang lahat? Naiintindihan ko na. May galing din pala talaga ang lalaking ito. Kung hindi natin siya mapababagsak, gamitin nating muli ang paraang iyon. Sige. Na ba ang kontratang pinapahanda ko sa iyo? Hindi pa po, pero ihahanda ko na po agad. Wag na. Bukas ng umaga, dumiretso ka na dala ang kontrata sa Su Group. Kapag hindi kita nakita roon, alam mo na ang mangyayari sa iyo. Huwag mong kalimutang ibigay ang kontrata. Wala namang magiging problema, di ba?
Sige na, pirmahan mo na ang kontrata. Huwag mong kalimutang ipadala rito ang mga gamit. Sige po, huwag po kayong mag-alala. Magpapadala na ako agad ng tao para ihatid ang mga gamit. President Jiang, hindi ba kayo masyadong lugi rito? Parang ipinamigay lang natin ito ng libre. Manahimik ka. Ginagawa ko ito ng kusa. Kung wala na pong kailangan, mauna na po ako. Hoy, sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Sa tingin ko, hindi mo kayang bayaran ng masamang taong iyon, di ba? Kailangan ba ng assistant ko na kumausap sa iyo? Magsalita ka na. Sino iyon? Mula po iyon sa mga tao ni na Wang Jing at Liang Yuan. Umalis ka na. Hindi ko akalain na wala talaga silang balak na tantanan tayo. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Huwag kang mag-alala, nandito ako para sa iyo. Xiao Kao, balita ko, ang mga lalaking ipinadala ni Wang Jing ay tinapos na lahat ng iyong assistant. Nag-aalala ako na hindi pa sila titigil dyan. Ngayong umabot na sa ganito ang sitwasyon, paano kung gumawa sila ng masamang hakbang dahil ipit na sila? Bago mangyari iyon, siguradong makakahanap ako ng paraan para pigilan sila. Heis, Siya nga pala, kumusta ang investigasyon sa pinapagawa ko sa iyo? narito ako ngayon para dyan. Tingnan mo ito. Nalaman ko na si Liang Yuan ang boss ng isang real estate company. At ang Liang Yuan na ito ay sobrang lupit magtrabaho at gagawin ang lahat para makuha ang gusto. Anumang proyekto sa industriya ang hawakan niya ay walang pwedeng makialam. Mas malupit pa siya kaysa kay Wang Jing. Kaya naman sa buong industriya ngayon ay walang gustong bumangga sa kanya. Paano naman siya nakilala ni Wang Jing? Umanasenso lang si Wang Jing dahil kay Liang Yuan. Mula pa noong umpisa ay palagi na silang magkakutsaba. Factory Director Liu, Naistorbo ko ba kayo? Hindi naman. simula noong inimbestigahan ko ang tungkol kay Liang Yuan, ay hindi na natapos ang mga problema. Hanggang ngayon ay nakaharang pa rin ang mga sasakyan. Nagawa ko lang itong malaman sa tulong ng mga kasama ko. Walang hinto sa paggawa ng masama ang mga taong ito. Nag-aaral din sila tungkol sa mga ipinagbabawal na gamit at marami ng nilabag na batas. Kaya nilang gumawa ng matitinding krimen nang hindi man lang kumukurap. Tumawag kayo ng pulis. Bakit tayo tatawag ng pulis? Wala naman tayong ebidensya. Mukha ba akong hangal? Nakalimutan mo na ba na mayroon pa tayong alas? Oh, sa parking lot ng Pamilya Su noon, mayroon tayong nakatagong kamera. Tugod kong tinatanggap ang lahat ng kasamahan sa negosyo dito, gayon din ang mga kaibigan nating mamamahayag mula sa lokal na media na pumunta rito para saksihan ang ating paglulunsad. Bakit may lakas ka pa ng loob na magpakita rito? Bakit naman ako mawawalan ng lakas ng loob? Huminahon ka lang. Anong tagumpay ba ang inaasahan mo sa isang tulad niya? Akala nyo ba ay may mararating kayo? Kao Yi, sa klaseng tao mong iyan, nakuha mo pa talaga akong pagsalitaan ng ganyan? Ano? Sasabihin ko sa iyo, subukan mo lang kaming galawin ngayon. Pagsisihan mo ang lahat at hindi kita patatahimikin. Sina Wang Group, Liang Group, at Chairman ay naglalakas loob na kumuha ng masasamang tao para gumawa ng krimen. Sabihin mo, kailangan ko pa bang kumilos para tapusin ka? Saan mo nakuha ang impormasyong iyan? Sino? Sino ang naglabas ng impormasyon na ito? Kasiraan yan sa amin? Isa lang yang paninira sa aming dangal. Ayusin niyo agad ang public relations natin at siguraduhin ninyong malinis ang mga balitang lumalabas. Chairman, kaya nating kontrolin ang opinyon ng publiko pero sigurado akong maapektuhan ang presyo ng stocks ng kumpanya natin. Totoo po ba ang balita tungkol sa pagkuha ng mga masasamang tao? Maaari po ba ninyong ipaliwanag kung bakit? Totoo po bang kumuha kayo ng kriminal? Kung totoo po ito, bakit po kailangan ninyong kumuha ng kriminal? Huwag po kayong maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Peke lahat ang mga balitang iyan. Sa iyon, sinisiraan niya ang aming reputasyon. Bakit kailangan ninyong gumamit ng mga kriminal para saktan ang iba? Yan po Totoo ang ba? sinasabi niya. Maaari po bang ipaliwanag ang inyong panig? Bakit po kailangan kumuha ng mga masasamang tao? Bakit po? Ano po ang dahilan sa likod nito? Magbigay naman po kayo ng kasagutan? Bakit po kailangan ninyong gawin ang krimeng iyan? Ba't nangako kang sasabihin mo sa akin ang lahat? Pero palihim ka pa rin pumunta sa press conference. Natakot lang naman ako na baka maging masyadong peligroso para sa iyo. Bumalik naman ako agad nang matapos ang lahat. Sige na, huwag ka na pong magalit.
Napakabulero mo talaga. Narito pala ang hipag ko. Sige, iwan ko muna kayo. Sige po, mag-ingat ka. Ikaw at si Old Liu, kayong dalawa ay hindi man lang mahagilap, kaya mag-isa akong nag-asikaso ng lahat ng koneksyon. Salamat sa pagod mo. Bilisan mo at kuhanin mo ako ng tubig, uhaw na ako. Alam mo namang mahigpit sa bahay, di ba? Dapat yata ay kausapin ko na ang hipag ko tungkol dito. May mga bagay kasi na dapat ay hinahayaan lang. Huwag ka nang masyadong magsalita, baka layasan na naman ako niyan. Ay, O siya, kumusta ang kinalabasan? Nabili na po natin ang lahat ng ari-arian ni Nawang Group at Pamilyang Liang. Ang galing! Ayos ka talaga, Lauma. Napakabilis mong kumilos. ayos ba ang pagkakaasikaso? Haha, Ang galing, pero may gagawin ako ngayong araw. importante ito. Unahin mo muna ang mahahalagang bagay. Aalis na ako. Sige, tara. Xiaowen? Hindi ba sabi ko, hintayin mo ako para sabay tayong magligpit? Aalis na tayo bukas. Napakaraming alaala sa bahay na ito. Kaya kapag naiisip ko na aalis na tayo bukas, parang nakakalungkot din. Totoo yan? Lilipat na tayo sa bagong bahay? Maayos na rin ang takbo ng kumpanya? At ang kwento natin ay nagsisimula pa lang. Tinupad mo nga ang lahat ng pangako mo. Hindi ako nagkamali sa'yo. Xiaowen, magpakasal ka sa akin.